Ang mukha ng doktora na ito ay namutla dahil sa sakit ng tiyan. Kalagkad niya ang kanyang mabigat na mga hakbang palabas ng ospital. Habang tumatawid siya sa kalsada, dahil hindi niya makayanan ang sakit ng tiyan, siya ay natumba sa gitna ng kalsada. Isang 0 toneladang truck ang paparating sa mataas na bilis. Makakapreno kaya ang driver sa oras upang hindi mabangga ang dalaga? Ang eksena ay lumipat sa nakaraan, taong 2009. Si Kung Wolseon, ina ni Nam Hanyul, ay naghahanda ng isang piging para sa buong nayon upang ipagdiwang ang kanyang pinakamamahal na anak na babae na nanguna sa entrance exam sa high school. Habang si Kung Wolseon ay nagkukwento sa mga tao sa nayon tungkol kay Hanyul, biglang tumakbo si Hanyul at dumaan sa harap nila habang naglalakad at nag-aaral. Sa buong buhay niya, wala siyang sinayang na sandali at inialay niya ang lahat para sa kanyang pag-aaral. Ang lahat, mula sa pinakamaliit na bagay tulad ng mga bra, ay maayos na inayos. Sa loob ng isang buong linggo, ang tanghalian ay kinakain sa loob lamang ng 7 minuto, puro mga pagkain na madaling tunawin. Higit sa lahat, kailangan niyang mag-aral ng 17 oras sa isang araw bago siya matulog. Si Kung Wolseon, ina ni Hanyul, ay masusing nag-aalaga sa kanya upang magkaroon siya ng lakas para mag-aral. Tuwang-tuwa si Kung Wolseon sa kasipagan ni Hanyul sa pag-aaral. Sa isang paaralan sa kabisera, ang gwapong estudyanteng si Yeo Jong-woo ay pinarangalan ng banner ng paaralan dahil sa pagiging top student at paghawak ng pambansang unang pwesto. Si Yeo Jong-woo ay nakatayo sa harap ng banner na may pangalan niya. Nagpapakuha siya ng litrato sa kanyang kaibigan upang i-post sa social media. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumalon na parang mga hyperactive na chimpanzee. Kinagabihan, nagdaos ang pamilya ni Nam Hanyul ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Gusto ng mga tiyahin ni Hanyul na ibenta ng kanyang ina ang kanilang pabrika dahil ito ay nalulugi. Ngunit si Kung Wolseon, ina ni Hanyul, ay sanay na sa masasamang ugali ng kanyang mga kapatid kaya nanatili siyang tahimik at walang sinabi. Sa hapunan, dahil sa konting epekto ng alak, binanggit ng mga tiyahin ang tungkol sa pagbebenta ng pabrika at hiniling kay Kung Wolseon na ibigay ang kanilang parte ng mana. Ngunit dahil sa hindi patas na paghahati, nag-away ang dalawang tiyahin at nagkasagutan sa gitna mismo ng hapunan. Sa kabila ng kaguluhan ng buong pamilya, si Hanyul ay patuloy na nagbabasa ng libro, hindi alintana ang nangyayari sa paligid. Bigla siyang tumayo at sinabi sa kanyang ina, "Ibenta na natin ang pabrika. Kunin natin ang pera at manirahan sa kabisera. Doon, mag-aaral si Hanyul ng medisina ayon sa pangarap mo." Pagkatapos nito, narinig ni Yeo Jong-woo sa klase na may darating na bagong mag-aaral na babae, na isa ring top student tulad niya. Nang marinig ito, tila walang pakialam si Yeo Jong-woo. Ngunit nang pumasok si Nam Hanyul sa klase, nagsimula siyang mag-alala dahil bigla siyang nagkaroon ng matinding karibal. Ang labanan sa pagitan ni Yeo Jong-woo at Hanyul para malaman kung sino ang mas matalino ay opisyal nang nagsimula. Pareho nilang naiintindihan na sa isang gubat, hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre, at sa sansinukob, iisa lamang ang araw. Kaya naman, sa paaralan, iisa lamang ang magiging pinakamatalinong estudyante. Hindi lang iyon. Naniniwala si Nam Hanyul na ang pag-upo ay nakakabawas sa flexibility, kaya kahit habang nag-ehersisyo, nag-aaral pa rin siya upang mas maunawaan ang mga aralin. Ang mga ginagawa ni Hanyul ay nagpapamangha kina Yeo Jong-woo at sa kanyang mga kaibigan. Sa klase ng math, nang isulat pa lang ng guro ang problema sa pisara, sina Hanyul at Yeo Jong-woo, ang dalawang henyo sa math, ay mayroon ng sagot. Ngunit dahil mas masipag si Hanyul mag-aral, mas nauna siya ng 1 segundo sa pagsagot. Matagumpay siyang nasagot ang tanong at humanga ang kanyang mga kaklase. Ang mas kahanga-hanga pa ay kinakain niya mismo ang ground coffee upang hindi masayang ang oras sa pag-ihi. Mas pipiliin niyang gamitin ang oras na iyon sa pag-aaral kaysa sa umupo sa banyo. Labis na naguluhan si Yeo Jong-woo. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa paaralan tulad ng dati, ngunit nalaman niya mula sa gwardya na ang titulo niya bilang pinakamaagang pumasok na estudyante ay nawala na mula nang dumating si Nam Hanyul sa paaralan. Kaya nagsimula silang magkaroon ng karera sa landas ng buhay, at doon nagsimula ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng 15 taon, ang mga mag-aaral na iyon ay naging mga kilalang doktor sa kanilang larangan. Nakasama ni Yeo Jong-woo ang kanyang mga kaibigan sa isang award ceremony para sa mga doktor na may natatanging tagumpay sa kanilang larangan, at pinarangalan si Yeo Jong-woo sa kanyang mga nagawa. Lahat ay humahanga kay Yeo Jong-woo, maliban sa kanyang kaibigang si Bin Dae-yeong na nakakaramdam ng inggit. Pagkatapos ng kanyang nakakahikayat at kaakit-akit na talumpati sa seremonya, nagdiwang si Yeo Jong-woo kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa isang bar, at narinig niya na ang kanyang dating karibal na si Nam Hanyul noong high school ay nabigo sa entrance exam ng pinakamagaling na medical school sa Korea at kinailangang pumasok sa ibang medical school. Kabaliktaran ng tagumpay ni Yeo Jong-woo, si Hanyul ay isang resident doctor na ngayon, ngunit pinapagalitan siya ng walang awa ng head of department. Kahit napagod na siya dahil sa kakulangan sa tulog, tinanggap pa rin niya ang hiling ng kanyang kasamahan na palitan siya sa operasyon. Matapos ang kanyang mahusay na anesthesia, natapos na ang trabaho ni Nam Hanyul para makapaghanda ang mga surgeon sa operasyon. Samantala, masaya si Yeo Jong-woo na pumasok sa ospital. Mahal siya ng lahat doon. Pagkatapos na nakakapagod na operasyon, umuwi si Hanyul at inalagaan siya ng husto ng kanyang ina. Dahil dito, nainggit ang kanyang tamad at matakaw na kapatid. Ngunit bago pa siya makaupo, kailangan niyang bumalik sa ospital para sa isang emergency operation. Si Yeo Jong-woo naman ay tatanggap ng isang cosmetic surgery para sa
isang napakayamang negosyanteng babae mula sa Macau. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, pumasok na rin si Yeo Jeong-woo sa operating room. Ginagawa ang kanyang trabaho. Samantala, tapos na ang trabaho ni Nam Han-yul sa ospital. Sinusubukan niyang yakapin ang kanyang masakit na tiyan at pumunta upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan. Ito rin ang eksena sa simula ng pelikula kung saan si Han-yul ay nahimatay sa gitna ng kalsada dahil sa sakit ng tiyan at pagod. Sakto namang dumating ang isang truck, ngunit sa kabutihang palad ay nakapreno ang driver. Dumating din sa oras ang kanyang matalik na kaibigan upang dalhin si Han-yul sa ospital. Samantala, sa operating room ni Yeo Jeong-woo, nagkaroon siya ng problema. Walang tigil ang pagdurugo ng plasma ng pasyente. Kahit na ginawa ni Yeo Jeong-woo ang lahat para iligtas ang pasyente, sa huli ay hindi ito nakaligtas. Pagkatapos nito, pumunta si Yeo Jeong-woo sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Hindi gumamit ng anumang gamot ang kanyang pasyente. Hindi rin nakaputol si Yeo Jeong-woo ng anumang ugat. Walang sinuman sa mga doktor ang nagpabaya sa kanilang tungkulin, kaya pansamantalang pinalaya siya ng pulisya. Ngunit ang balita tungkol sa pagkamatay ng pasyente sa kanyang operasyon ay naiulat sa lahat ng istasyon ng balita. Nagmadali siyang bumalik sa ospital upang tingnan ang video recording ng operasyon, ngunit bigla itong nawala. Sa araw ng paglilitis upang alamin ang sanhi ng pagkamatay ng pasyente, ang mga ebidensya na iniharap ng biktima ay naglalayong pilitin si Yeo Jeong-woo na umamin sa krimen. Ginamit ang isang antikoagulant sa operasyon at ito ay ipinagbabawal sa kanilang propesyon, kaya inakusahan siya ng negligent homicide. Sinubukan ng abogado ni Yeo Jeong-woo na magbigay ng ebidensya upang protektahan siya, ngunit lahat ay ibinasura ng prosekusyon. Ang prosekusyon ay naglabas ng ebidensya, isang bote ng antikoagulant na natagpuan sa operating room ni Yeo Jeong-woo, ngunit itinanggi niya na ito ay sa kanya. Kinagabihan, matapos na hindi magtagumpay ang kanyang apela, pumunta si Yeo Jeong-woo sa isang bar upang makipagkita sa kanyang matatalik na kaibigan. Doon, nag-away ang tatlo. Ang dalawa sa kanyang mga kaibigan ay tinalikuran ang kanilang mga trabaho upang magtrabaho para kay Yeo Jeong-woo. Naglagak din sila ng kapital para sa advertisement ni Yeo Jeong-woo at ngayon ay nahaharap sa pagbabayad ng 1 bilyong won na bayad sa pagwawakas ng kontrata. Bukod pa rito, may mas masamang balita pa si Kim Woo-jun. Ang mga kumpanya ay humihingi ng kabayaran at mga bayarin sa kaso na umabot na sa 0 bilyong won. Si Nam Han-yul naman, kahit na nagtatrabaho ng higit sa 17 oras araw-araw, ay pinapagalitan pa rin ng kanyang department head at kailangan niyang humingi ng paumanhin araw-araw. Dahil sa matagal na pressure, biglang gusto ni Han-yul na magpakamatay. Dahil sa kanyang masamang mental na kalagayan, nagpa siya si Han-yul na kumonsulta sa isang psychiatrist. Doon, na-diagnose siya na may depression. Hawak ang reseta sa kamay at iniisip ang sinabi ng psychiatrist. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon siyang depression. Kaya galit niyang itinapon ang reseta sa basurahan. Pagkatapos, bumili si Han-yul ng beer upang mag-isa at handa na siyang pumasok sa bahay. Nang makita niyang nag-aaway ang kanyang ina at kapatid, nagpa siya si Nam Han-yul na pumunta sa rooftop upang magkaroon ng katahimikan. Ngunit pagdating niya doon, nagulat siya na makita ang isang pamilyar na mukha. Walang iba kundi si Yeo Jeong-woo. Pareho silang nabigla sa muli nilang pagkikita. Lumalabas na ibinenta ni Yeo Jeong-woo ang kanyang bahay upang bayaran ang kanyang mga utang, kaya kailangan niyang magrenta ng isang abot-kayang bahay upang tirahan. Nagkataon na ang nirerentahan niya ay ang bahay ng ina ni Han-yul. Hindi inaasahan na ang dalawang magkaribal noong high school ay nakatira na ngayon sa iisang bahay. Pagbalik sa bago niyang inuupahang kwarto, medyo balisa si Yeo Jeong-woo. Siguro, namimiss na niya ang kanyang dating malaki at magandang bahay. Habang inaayos ang kanyang mga damit sa aparador, nakatanggap si Yeo Jeong-woo ng tawag mula sa kanyang ina na nangungumusta. Akala ko nag-aalala ang ina ni Yeo Jeong-woo sa kanya, ngunit tumawag lang pala ito para paalalahanan siya na ayusin ang eskandalo ng mabilis upang hindi maapektuhan ang pagtakbo ng kanyang ama sa American College of Cardiology. Ang buhay ni Yeo Jeong-woo na dating nasa rurok ay bumagsak sa kailaliman. At ngayon, kailangan pa niyang makasama sa iisang bahay ang kanyang mortal na kalaban noong high school na labis niyang kinaiinisan. Naalala niya noong nag-aaral pa sila kung paano sila naglaban ng husto. Mula nang dumating si Nam Han-yul, si Yeo Jeong-woo ay nasa pangalawang pwesto na lamang. Pinag-uusapan ito ng buong klase na lalo pang nag-udyok sa kanya na higitan si Han-yul. Kinagabihan, gusto ni Yeo Jeong-woo na lumipat ng bahay dahil ayaw niyang makita ang kanyang mortal na kalaban na si Han-yul. Ngunit nang makita niya ang halaga ng deposito, agad siyang sumuko sa ideya. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya't naghanap si Yeo Jeong-woo ng paraan para makipagkita kay Nam Han-yul at nakipagkasundo upang maging mas komportable silang dalawa sa iisang bubong. Akala niya ay may magandang intensyon si Nam Han-yul nang sabihin nitong manatili lang siya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Nam Han-yul ay lalo pang nagpadama kay Yeo Jeong-woo na minamaliit siya. Sabi ni Nam Han-yul, wala siyang pakialam kung nandoon si Yeo Jeong-woo. Para sa isang taong sanay sa paggalang ng iba, tulad ni Yeo Jeong-woo, ang mga salitang iyon ay parang suntok sa mukha. Sa kanyang kalungkutan, bumalik siya sa kanyang kwarto at may isang taong palihim na sumusubaybay sa kanyang mga kilos, ngunit hindi niya alam kung sino ito. Kinabukasan, pumunta si Yeo Jeong-woo sa ospital kung saan nagtatrabaho si Kim Woo-jun upang tanungin siya tungkol sa anesthesiologist sa operasyon na iyon at kung bakit hindi siya pumunta upang magbigay ng pahayag sa korte. Pag-alis niya, nakita niyang muli si Nam Han-yul sa ospital. Nilapitan niya ito ng biro at nakipag-usap na parang nagpapagalingan sila. Si Han-yul naman ay naiinis na sa pagiging isip bata ni Yeo Jeong-woo, kaya hindi na siya nakipag-usap dito. Pagkatapos nito, si Han-yul ay sumali sa operasyon para sa anak ng hospital president. Si department head Min ay masyadong mahina sa pag-anesthesia
anestesya sa anak ng presidente. Kahit saan siya mag-inject, nababasag ang mga ugat ng pasyente. Kaya si Hanyul na lang ang gumawa ng lahat. Ginawa niya ang bawat hakbang ng may kahusayan. Kaya't matagumpay niyang na-anesthesia ang pasyente sa unang turok pa lang. Pagkatapos ng napakapagod na operasyon, akala niya ay makakapagpahinga na siya. Ngunit pinapaalalahanan si Nam Hanyul na ipasa ang lecture material ngayong gabi kahit na alas negatibo 11 na ng gabi. Dahil sa matinding pressure at pagod, muli siyang pumunta sa psychiatrist. Ayon sa psychiatrist, mayroon siyang severe depression. Kung hindi siya magpapahinga, lalo pang lalala ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, pumunta ang asawa ng presidente ng ospital sa ospital upang magalit sa mga surgeon dahil maraming turok na needle marks sa kamay ng kanyang anak. Agad na ibinunto ni Professor Min ang responsibilidad kay Hanyul. Sinabi niyang si Nam Hanyul ang may kasalanan dahil sa sobrang stress. Dahil nominado siya para sa posisyon ng hospital director, pinilit niya si Hanyul na lumuhod at humingi ng paumanhin sa pamilya ng pasyente. Hindi lang iyon, pagbalik nila sa opisina, pinagawa pa niya si Hanyul ng isang sulat pagpapaliwanag kung saan inaako niya ang responsibilidad at lumuluhod na humihingi ng taos pusong paumanhin. Ang mas nakakainis pa, hindi man lang siya nagsisisi at sinabihan pa si Hanyul na wala siyang kakayahan. Ito ay sobra na para kay Hanyul. Sa pagkakataong ito, sumigaw siya, pinuna siya, at sinipa siya. Nagpa siya rin si Hanyul na magbitiw. Mula sa araw na iyon, naging malaking usap-usapan sa kumpanya ang pagbibitiw ni Hanyul at nakarating ito sa kanyang matalik na kaibigan. Nagmadaling hanapin ng matalik na kaibigan ni Nam Hanyul si Hanyul para tanungin siya tungkol sa pagbibitiw niya sa trabaho sa ospital. Ngunit hindi sinasadyang narinig ni Kong Wolseon, ina ni Hanyul, ang buong usapan. Labis na nagalit si Kong Wolseon nang marinig ang balita tungkol sa pagbibitiw ng kanyang anak. Tinanong niya si Hanyul kung bakit siya gumawa ng isang biglaang desisyon. Sinabi ni Hanyul na matagal na siyang nagsisikap higit sa iba at may panganib siyang magkaroon ng depresyon. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Hindi sinasadyang narinig din ni Yeo Jeongwoo ang buong pag-uusap. Kinagabihan, hindi sinasadyang nagkita ang dalawa sa daan. Nang malaman ni Yeo Jeongwoo ang sitwasyon ni Hanyul, marahil gusto siyang aliwin, kaya niyaya niya si Hanyul na uminom. Para makalimutan ang kalungkutan, pinilit ni Yeo Jeongwoo si Nam Hanyul na uminom hanggang sa pumayag ito. Nagkataon na ang pinuntahan nilang bar ay doon din nagtitipon ang kanilang mga kaibigan noong high school. Dahil ayaw ni Hanyul na mapahiya si Yeo Jeongwoo dahil sa pagrenta nito ng bahay, nagsinungaling siya at sinabing nakikipagkita siya kay Yeo Jeongwoo para tanungin siya tungkol sa thesis. Ang masasamang kaibigan nila noong high school ay patuloy na nanunukso kay Yeo Jeongwoo tungkol sa operasyon, kaya hindi na niya kinaya at umalis. Sinundan siya ng dalawa niyang matalik na kaibigan at sinisisi siya. Hindi na nakapagpigil si Yeo Jeongwoo at sinagot sila. Ang isa ay lumipat sa kanya dahil malapit na siyang masisante sa trabaho, at ang isa ay lumipat sa kanya dahil sawang-sawa na siya sa kanyang dating trabaho. Ang dalawa ay lihim pa na kumuha ng pera mula sa kanya para sa advertisement. Ngunit hindi niya ito hinabol, at nang magkaroon ng problema, sila rin ang mga unang binayaran. Ang mga sinabi ni Yeo Jeongwoo ay labis na nagpahiya sa dalawa niyang kaibigan. Pagkatapos, pumunta sina Nam Hanyul at Yeo Jeongwoo sa ibang bar upang mag-inom. Nag-uumpisa pa rin silang dalawa kahit sa pag-inom. Habang umiinom, nag-usap sila. Si Nam Hanyul ang tanging naniniwala na inosente si Yeo Jeongwoo, na labis na ikinatuwa at ikinagalak ni Yeo Jeongwoo. Nagkwento rin si Hanyul kung gaano siya nagsikap para sa posisyon ng propesor, at kung paano niya laging ipinagpapaliban ang kasiyahan para magtrabaho ng parang alipin, at sa huli ay nagkasakit ng depression. Matapos silang malasing, naglakad silang dalawa sa daan na puno ng cherry blossoms na napakagandang tanawin. Habang naglalaro ng masaya kasama si Yeo Jeongwoo, nakatanggap si Nam Hanyul ng mensahe mula sa kanyang ina na nagsasabing mas gusto niyang maging malusog si Hanyul kaysa maging matagumpay, at kahit ano paman ang mangyari, mahal na mahal niya ito. Naluha si Hanyul at umiyak na parang bata. Hindi alam ni Yeo Jeongwoo kung bakit umiiyak si Hanyul, ngunit naantig din siya at umiyak. Niyakap ng dalawa ang isa't isa at umiyak na parang dalawang bata. Inilabas ang lahat ng kanilang hinanakit sa nakalipas na mga araw. Pareho nilang binalikan ang kanilang high school days, kung paano sila nagkaribal, at kung paano si Hanyul, na dating top student sa buong bansa, ay lumitaw. Si Yeo Jeongwoo ay naging kaibigan na lang ng pangalawang pwesto. Kahit na pareho silang napagod at nawalan ng malay, siya pa rin ang pangalawang nawalan ng malay. Habang nakahiga silang dalawa sa kama ng ospital, si Nam Hanyul ay nag-aaral pa rin ng math formulas. Ito ay labis na ikinatakot ni Yeo Jeongwoo. Ang isang taong baliw sa pag-aaral tulad ni Nam Hanyul, hiling niya na hindi na niya ito makita o makasama pa habang buhay. Nang magising siya pagkatapos ng matinding inuman kagabi, naisip niya kung paano niya niyakap si Nam Hanyul ng mahigpit at halos sumabog ang puso ni Yeo Jeongwoo. Nang magkita sila, napakailang ng atmosphere. Kaya, nagkasundo silang dalawa na huwag na silang magkaroon ng anumang kinalaman sa isa't isa mula ngayon. Pag-uwi niya, maraming sorpresa ang inihanda ng pamilya ni Nam Hanyul, umaasang makakabangon siya sa kanyang depression. Ngunit lalo lang siyang na-pressure. Samantala, si Yeo Jeongwoo ay naghahanda para sa kanyang ikalawang pagdinig sa korte. Kahit na sinuri ng kanyang abogado ang basurahan at ang security camera, hindi pa rin nila mahanap kung saan nanggaling ang antikoagulan. Habang walang patutunguhan ang investigasyon, may biglang umusbong na pag-asa. Pumayag na ang anesthesiologist sa
operasyon na iyon na maging saksi sa susunod na pagdinig. Kinagabihan, sinira ng isang misteryosong tao ang pinto at pumasok sa kwarto ni Yeo Jong-woo. Nakita ito ng kapatid ni Hanyul at ipinagbigay alam ito kay Yeo Jong-woo. Agad siyang tumawag ng pulis, ngunit sa kabutihang palad ay walang nawala. Nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni Yeo Jong-woo, alam ni Nam Hanyul na labis itong nag-aalala na gagantihan siya ng mga gangster. Kaya siya na ang unang nagsalita at sinabihan si Yeo Jong-woo na kalimutan na ang nangyari at matulog sa kanila ngayong gabi. Nagluto ang ina ni Hanyul ng maraming masasarap na pagkain para salubungin siya. Nagbahagi rin si Yeo Jong-woo ng maraming kwento tungkol sa kanilang kabataan, kasama ang ina ni Hanyul at ang kanyang kapatid. Para pasalamatan si Hanyul sa pagpapatulog sa kanya sa loob ng isang gabi, niyaya siya ni Yeo Jong-woo na kumain ng ice cream sa labas. Nag-usap silang dalawa na parang tunay na magkaibigan, ngunit hindi ito ganoon ang tingin ni Hanyul. Upang gawing mas masaya ang buhay ni Hanyul, iminungkahi ni Yeo Jong-woo na tulungan siyang maunawaan kung ano ang kaligayahan. Nagsimula silang kumain ng maanghang na rice cake dahil naniniwala si Yeo Jong-woo na nakakabawas ng stress ang maanghang na pagkain. Sinabi ni Nam Hanyul na busog na siya, ngunit nang makapasok sila sa restaurant, hindi niya napigilan ang sarili at kumain siya agad ng 4 na piraso ng rice cake. Dahil sa kanyang propesyon, habang kumakain siya, binanggit niya ang mga medical terms. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa arcade upang maglaro, ngunit hindi inaasahang mas magaling si Hanyul kay Yeo Jong-woo dahil sa kanyang kaalaman sa matematika. Sa huli, pumunta silang dalawa sa karaoke, ngunit dahil inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral, walang alam na kanta si Hanyul. Pagkatapos nito, niyaya ni Yeo Jong-woo si Hanyul na maglaro ng arrow dance. Isang kasiyahan na gustong-gusto ni Nam Hanyul gawin mula pa noong bata siya. Sa isang iglap, tila nagbalik silang dalawa sa pagiging high school students, hindi na mga matatanda. Sa ilalim ng gabay ni Yeo Jong-woo, naranasan ni Hanyul ang kanyang unang pagkakataon na magsaya ng husto at tumawa na parang isang bata. Pagkatapos ng isang napakasayang araw, sabay silang umuwi. Pinasalamatan ni Hanyul si Yeo Jong-woo sa pagbibigay sa kanya ng mga di malilimutang alaala. Naalala niya ang mga panahon na nagtrabaho siya ng husto, ngunit sa huli ay nakatanggap pa rin ng kabiguan. Kung alam lang niya ang mangyayari sa hinaharap, siguro ay matagal na siyang nagsaya. Ang pag-aalaga ni Yeo Jong-woo kay Hanyul ay napaka-espesyal din. Natatangi, ginagawa niyang positibo ang mga negatibong kaisipan ni Nam Hanyul upang hindi na ito malungkot. Katulad nito, nang isipin ni Yeo Jong-woo si Hanyul, nagbago ang kanyang pananaw tungkol dito. Hindi pala kasuklam-suklam si Hanyul tulad ng iniisip ni Yeo Jong-woo. Kinabukasan, paggising niya, natanggap ni Hanyul ang kanyang sahod pagkatapos mag-resign. Agad siyang tumakbo upang ipakita ito kay Yeo Jong-woo. Nalaman niya na si Department Head Min ay lihim na inilagay siya sa listahan ng mga contractual employee, kaya mababa ang kanyang sahod. Nang susugod na sana siya kay Department Head Min para maningil, pinigilan siya ni Yeo Jong-woo. Sa medical field, kung makikipag-away siya sa kanyang superior, wala na siyang pagkakataon na makabalik sa trabaho. Hinanap ni Nam Hanyul ang kanyang mga dating kasamahan na lihim ding inilagay ng kanilang superior sa listahan ng mga contractual employee upang magtulungan sila sa pagrereklamo laban sa masamang department head. Ngunit pinili nilang manahimik at pinayuhan siya na huwag na siyang bumalik upang makipag-usap sa kanila dahil natatakot sila na magalit ang department head. Sa bahay, nakita ni Yeo Jong-woo na napalitan na ang pinto ng kanyang kwarto ng bago, kaya labis siyang nagpasalamat at bumili siya ng prutas upang pasalamatan ang ina ni Nam Hanyul. Habang papunta siya sa pintuan, narinig niya ang pag-uusap ng ina at kapatid ni Hanyul. Akala nila ay siya ang sanhi ng pagkamatay ng pasyente. Nag-aalala sila na kung papayagan siyang manatili doon ay maapektuhan ang kanilang buhay. Labis na nalungkot si Yeo Jong-woo sa narinig niya at umalis. Sa sandaling ito, bumalik si Nam Hanyul at nakita si Yeo Jong-woo na malungkot kaya nilapitan niya ito upang tanungin kung ano ang problema. Alam ni Yeo Jong-woo na tama ang iniisip ng ina at kapatid ni Hanyul, kaya umalis siya at iniwan si Hanyul doon. Pinayuhan din ng ina ni Hanyul na mag-ingat siya kay Yeo Jong-woo. Sunod-sunod ang malungkot na balita. Tumawag ang abogado ni Yeo Jong-woo upang sabihin na biglang tumanggi ang anesthesiologist na dumalo sa susunod na pagdinig. Nagmamadaling pumunta si Yeo Jong-woo sa pinagtatrabahuhan ng anesthesiologist upang tanungin ang dahilan, ngunit nalaman niyang matagal na itong nag-resign. Nagkaroon ng maraming pagdududa sa kanyang isipan. Pinaghihinalaan ni Yeo Jong-woo na ang taong iyon ang nagtangkang saktan siya. Sa wakas, dumating na ang araw ng paglilitis dahil sa kakulangan ng saksi. Sa pagkawala ng saksi, sinabi ng prosekusyon na natatakot ang saksi dahil pinoprotektahan niya ang akusado, kaya hindi siya dumalo sa pagdinig ngayon. Dahil hindi malinaw ang sitwasyon, nagpa siya ang hukom na ipagpaliban ang kaso hanggang sa ikatlong pagdinig. Ngunit biglang nagdala si Nam Hanyul ng isang folder ng mga dokumento na pabor kay Yeo Jong-woo. Lumalabas na buong gabi siyang nagpuyat upang maghanap ng katulad na kaso ng pasyente sa operasyon ni Yeo Jong-woo. Sa kasong ito, ang biktima ay kusang uminom ng malaking dosis ng antikoagulan. Gayunpaman, dahil huli na ang pagsumite ng mga dokumento, pansamantalang hindi ito tinanggap ng hukom. Paglabas ng korte, hinila ni Yeo Jong-woo si Hanyul palayo sa mga mamamahayag. Sinisi ni Hanyul ang sarili niya. Nang sabihin niyang, sana dinala ko ito ng mas maaga kay Yeo Jong-woo, napansin ni Yeo Jong-woo ang sugat sa kamay ni Nam Hanyul. Labis siyang nag-alala, kaya dinala niya ito sa kanyang dating klinika at nilunasan ang sugat. Bilang pasasalamat kay Nam Hanyul, iminungkahi ni Yeo Jong-woo na panoorin nila ang pagsikat ng araw sa dagat. At ginawa nga nila iyon. Nag-refuel sila at nagmaneho ng dire-diretso sa beach. Doon, naglaro
naglaro silang dalawa ng masaya. Mula elementarya hanggang high school, mas gusto ni Nam Hanyul na mag-aral kaysa makipaglaro sa mga kaibigan. Kaya si Yeo Jeongwoo, ang kanyang kaibigan mula high school, ay muling pumasok sa kanyang buhay upang maranasan niya ang mga kaligayahan na dapat ay natikman na niya noon pa. Pagkatapos maglaro sa beach, pumunta silang dalawa sa isang malapit na restaurant. Sa restaurant, ibinigay ni Nam Hanyul kay Yeo Jeongwoo ang mga dokumento na makakatulong sa susunod na pagdinig. Upang makuha ang mga ito, magdamag na nagpuyat si Nam Hanyul. Kaya naman, nang lumabas si Yeo Jeongwoo para manghiram ng charger sa may-ari ng restaurant, pagbalik niya ay tulog na si Nam Hanyul sa mesa. Dahil alam niyang 3 gabi nang gising si Nam Hanyul para hanapin ang mahalagang dokumento na ito para sa kanya. Maingat siyang sinabihan ang may-ari ng restaurant na payagan si Nam Hanyul na matulog ng 1 o 2 oras. Dahil sa tingin ng may-ari ng restaurant na bagay silang dalawa, inakala niyang magkasintahan sila. Inalok pa niya na mayroon siyang inuupahang kwarto kung sakaling kailangan ni Yeo Jeongwoo, na ikinahiya ni Yeo Jeongwoo at namula siya. Ipinaliwanag niya sa may-ari na magkaibigan lang sila ni Nam Hanyul. Maingat din niyang isinara ang pinto ng restaurant upang hindi maistorbo ang tulog ni Nam Hanyul. Pagkatapos, nakita niya si Hanyul. Nanlamig siya kaya't inalis niya ang kanyang jacket at ipinatong sa kanya. Biglang nahulog si Nam Hanyul sa bisig ni Yeo Jeongwoo at nakatulog, kaya't hindi siya gumalaw at hindi huminga ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatulog din silang dalawa sa restaurant. Nagising lang si Yeo Jeongwoo nang magulat si Nam Hanyul sa kanyang pagising. Hindi nila alam kung kailan sila nakatulog. Nalaman ni Nam Hanyul na matagumpay na naibenta ni Yeo Jeongwoo ang kanyang beauty clinic upang mabayaran ang kanyang mga utang. Kahit na sinabi ni Yeo Jeongwoo na masaya siya, alam ni Nam Hanyul na malungkot ito sa kalooban. Nang malaman ng ina ni Nam Hanyul na hindi umuwi ang kanyang anak buong gabi, inakala niya na pumunta ito sa labas ng bayan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Lee Hongran. Sa sandaling iyon, dumating si Lee Hongran upang bisitahin sila. Nagulat ang ina ni Hanyul at inakala na may masamang nangyari kay Hanyul at gumawa ng kung ano-ano dahil sa kanyang depression. Sa sandaling ito, inihatid ni Yeo Jeongwoo si Nam Hanyul pauwi na ikinagulat ng lahat. Biglang sinabi ni Lee Hongran na si Yeo Jeongwoo ang unang pag-ibig ni Hanyul na ikinagulat ni Yeo Jeongwoo. Pagbalik sa kanyang kwarto, hindi siya tumitigil sa pag-iisip. Nang makita si Nam Hanyul na papalapit sa kanyang kwarto, inayos ni Yeo Jeongwoo ang kanyang buhok at damit. Dahil sa pag-iisip na nagpuyat si Hanyul ang 3 gabi para maghanap ng mahalagang dokumento para sa kanya, lalo siyang naging sigurado. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa rooftop upang mag-usap. Nahihiyang-yaya ni Hanyul si Yeo Jeongwoo na mamili kasama siya ngayong gabi. Masaya si Yeo Jeongwoo at nag-isip na gusto talaga siya ni Hanyul, kaya niyaya siya. Pagbalik sa kanyang kwarto, binuksan niya ang kanyang aparador at naghahanap ng pinakamagandang damit na isusuot. Maingat si Jeongwoo, kahit gabi na, nagsuot pa rin siya ng sombrero para hindi siya mapansin ng mga tao na ikinahiya ni Hanyul. Pero hindi siya nahiya, nagmadali siyang hilahin ang sombrero ni Jeongwoo. Nag-agawan silang dalawa, kaya nadula si Hanyul at nahulog sa bisig ni Jeongwoo. Pagkatapos, nahihiya silang bumitiw sa isa't isa. Pumasok silang dalawa sa isang clothing store. Tinanong ni Hanyul si Jeongwoo kung aling damit ang bagay sa kanya. Lalo itong nagpalaki sa ulo ni Jeongwoo dahil inisip niyang pinahahalagahan ni Hanyul ang kanyang opinyon. Tiningnan ni Jeongwoo ang sarili niya sa salamin at ngumiti na parang baliw. Lumabas si Hanyul na nakasuot ng magandang damit at hindi na makapamulat si Jeongwoo. Pinuri ni Hanyul si Jeongwoo na mas matured na siya kumpara dati. Sirang-sira ang electric fan noong high school, kaya nairita si Hanyul at umakyat sa lamesa para ayusin ito. Dahil hindi siya matatag na nakatayo, nadulas siya at nahulog. Buti na lang at mabilis na tumakbo si Jeongwoo para saluhin siya. Nang makita ito ng mga kaklase nila, nagsigawan sila at nagpalakpakan. Nag-date silang dalawa. Nahiya si Jeongwoo kaya walang isip niyang pinakawalan si Hanyul na naging dahilan ng sprained wrist niya. Kahit may sprained wrist, hindi nawala ang kagustuhan ni Hanyul na mag-aral. Samantala, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Jeongwoo. Nag-notes siya, nag-record ng lectures at binuhat ang bag ni Hanyul hanggang sa gumaling ang kamay niya. Ngayon, nang naaalala ni Jeongwoo ang mga bagay na iyon, naniniwala siyang iyon ang dahilan kung bakit na in love si Hanyul sa kanya. Dahil sa ugali ni Jeongwoo na responsibilidad mula pa noong bata pa siya, naniwala si Hanyul na inosente siya. Biglang sinabi ni Hanyul na may gusto siyang sabihin, kaya kinabahan si Jeongwoo. Nagulat si Jeongwoo nang sinabi ni Hanyul na magpapakasal siya bukas at nabigla siya. Ang dahilan kung bakit niyaya ni Hanyul si Jeongwoo na pumili ng mga bagong damit ay para sa kasal na iyon. Ang kwento na si Jeongwoo ang unang pag-ibig niya ay dahil nagkamali si Hongran ng tao. Pagbalik sa bahay, nasira si Jeongwoo. Tila, umaasa siyang gusto siya ni Hanyul. Kinabukasan, habang papunta si Hanyul sa kasal, nakita niya si Jeongwoo na nagja-jogging. Inusisa ni Jeongwoo si Hanyul kung ano ang trabaho at mga hilig ng lalaking makakadate niya at naasar siya nang makita itong masayang pumunta sa blind date. Ang lalaking ka-blind date ni Hanyul ay si Jejo. Sa kanilang usapan, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang Hongran na ikinagulat ni Hanyul. Sa huli, naintindihan niya na gusto lang siyang makita ng lalaki dahil sa matalik na kaibigan niyang si Hongran. Nang makita niya si Hanyul na pabalik mula sa blind date dahil nagtatampo pa rin siya, inirapan niya ito at hindi pinansin. Pero nang marinig niyang hindi naging maganda ang blind date, lumiwanag ang mga mata ni Jeongwoo at lumapit siya para magtanong. Sa restaurant, sinalubong ng nanay ni Hanyul ang dalawang tiyahin na may masamang ugali. Nalaman nilang nag-resign si Hanyul sa trabaho.
Kaya pumunta sila roon para kutyain ang pamilya ni Hanyul. Sinisiraan nila siya dahil sa edad niyang iyon ay wala pa siyang boyfriend. Ang nanay ni Hanyul na may pagkamayabang ay hindi nakayanan ang panunuya kaya nagsinungaling siya. Sinabi niyang nag-resign si Hanyul para maghanda sa kasal. Ang magiging asawa niya ay isang matagumpay na plastic surgeon. Sakto, dumating sina Jongwoo at Hanyul. Nang makita ito ng dalawang masasamang tiyahin, hinila nila ang dalawa at tinanong tungkol sa kasal. Hindi maintindihan ni Hanyul ang nangyayari at sinabi niyang magkaibigan lang sila. Sinabi rin niya na nag-blind date siya ngayon pero hindi ito naging matagumpay. Nang marinig ito ng dalawang masasamang tiyahin, lalo silang natuwa at lalo pa nilang kinutya ang nanay niya. Ngunit nang malaman nilang isa talagang plastic surgeon si Jongwoo, kaya sinamantala nila ang pagkakataon na humingi ng konsultasyon at diskwento sa kanya. Napansin ni Jongwoo na magandang pagkakataon ito para makaganti ang pamilya ni Hanyul. Mayroong isa sa kanila na malalim na ang mga kulubot kaya kailangan pa ng malaking operasyon para gumanda. Mayroon namang isa na sobra ang injection kaya parang bulldog ang pisngi. Sa kabuuan, kailangan silang dalawa ng kumpletong ipag-overhaul kaya hindi mapigilan ng pamilya ni Hanyul ang pagtawa at galit na galit ang dalawang tiyahin. Nang gabing iyon, dahil sa labis na pagkabagot, niyaya ni Hanyul si Jongwoo na uminom para makalimutan ang problema. Nang lasing na silang dalawa, dahil siguro wala na silang maisip na iba pa, nag-asaran sila kung sino ang mas miserable. Nang naubos na nila ang binili nilang beer, naramdaman nilang kulang pa ito, kaya bumalik si Jongwoo sa kanyang kwarto para kumuha pa at nagpatuloy silang uminom sa ilalim ng ulan. Nakahilig si Hanyul sa balikat ni Jongwoo at nakatulog dahil sa kalasingan. Balak niyang haplusin ang buhok nito pero pinigilan niya ang sarili. Sinabi niya sa sarili na hindi ito ang tamang oras para maging masaya. Kinaumagahan, nakatanggap si Hanyul ng tawag para sa interview mula sa isang ospital na malayo sa kabisera. Ito ay dahil sa kalasingan niya, naglakas loob siyang magpadala ng aplikasyon sa trabaho doon. Tumakbo si Hanyul para tanungin si Jongwoo kung dapat ba siyang pumunta. Kapag humihingi ng payo ang isang tao, ibig sabihin may desisyon na siya. Kaya pinayuhan niya itong subukan at maging matapang dahil naniniwala siyang magtatagumpay siya. Kinabukasan, umalis si Hanyul para mag-interview pero hindi lumabas si Jongwoo para ihatid siya. Hindi rin siya nakatanggap ng anumang mensahe mula dito. Sa totoo lang, marami ng mensahe si Jongwoo na ginawa pero hindi niya maipadala kay Hanyul. Sa pagkakataong iyon, dumating ang senior na si Kim Chung-min para hanapin si Jongwoo. Habang nagtatanong tungkol kay Hanyul, nabanggit niya na tinanong siya ng ospital kung saan mag-interview si Hanyul. Prangkahan niyang sinabi ang tungkol sa paghampas ni Hanyul sa propesor at sa hindi nito pagkakaunawaan sa mga kasamahan. Lubos itong ikinagalit ni Jongwoo. Nang makarating si Hanyul, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Sinabi nilang hindi siya angkop para sa trabaho at hindi na kailangan pang mag-interview. Habang nalulungkot si Hanyul at iniisip na mali ang kanyang buhay, tinawagan niya si Jongwoo at bigla itong lumitaw sa likuran niya. At hinikayat siyang hindi niya kasalanan. Dumating siya para sabihin iyon sa kanya. Biglang tinanong ni Hanyul kung bakit siya pumunta para sunduin siya dahil hindi ganoon ang ginagawa ng magkaibigan. Nahihiyang sinabi ni Jongwoo na pumunta siya para magtingin-tingin ng tanawin. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa isang burol na puno ng damo at hangin. Nag-usap sila na kung sino ang huling makarating sa tuktok ay mapaparusahan. Sa huli, natalo si Hanyul. Ngunit nang abuti ni Jongwoo ang kanyang noo, dahil sa sobrang lapit nila, nag-alinlangan siya. Nagkasama silang dalawa na bumisita sa isang malapit na farm ng tupa. Alam ni Jongwoo na noong bata pa si Hanyul, wala siyang masyadong litrato bilang alaala, kaya hinila niya ito para kunan ng litrato. Biglang yaya ni Hanyul na magpakuha silang dalawa ng litrato. Ito ang una nilang magkasamang litrato mula noong high school. Pagkatapos, magkasama silang nananghalian. Nang bumalik si Hanyul mula sa pagkuha ng tubig, nakita niya si Jongwoo na tinitingnan ang kanyang litrato. Kaya naman, gumawa si Jongwoo ng dahilan na tinitingnan niya lang kung may kailangan siyang ayusin sa mukha at niyaya siyang mag-inject ng anti-aging. Nagpasalamat si Hanyul kay Jongwoo dahil kung wala siya, umiyak na sana siya. Habang papunta sila sa istasyon para umuwi, bigla silang nakasalubong ng pasyente na nahimatay dahil sa sakit sa puso. Hindi na nag-isip pa si Jongwoo at agad na nagbigay ng paunang lunas sa pasyente. Ngunit bumalik sa kanya ang nakaraang trauma. Napansin ito ni Hanyul kaya pinuntahan niya ang pasyente para kunin ang makina. Iniwan niya sa akin ang V. Sa tulong ng dalawa, ligtas ang pasyente hanggang sa dumating ang ambulansya. Dahil dito, na-late silang dalawa sa huling tren pauwi. Nag-alok si Hanyul na doon na lang sila matulog, na ikinagulat ni Jongwoo. Nahihiya silang dalawa na pumasok sa hotel. Sinabi ni Hanyul sa staff ng hotel na magrenta ng 2 kwarto. Ngunit may 2 kwarto na lang na natitira at ang isa ay nililinis pa at matatapos pa sa loob ng 1 oras. Kaya napilitang magkasama sa 1 kwarto sina Hanyul at Jongwoo sa loob ng 1 oras. Napakailang ang atmosphere sa kwarto. Niyaya nilang dalawa ang isa't isa na uminom ng beer habang naghihintay at sinabi nilang maging komportable lang na parang nasa bahay. Ngunit hindi nagtagal. Naubos nilang dalawa ang lahat ng beer sa refrigerator. Nag-uusap sila tungkol sa pagbibigay ng first aid sa pasyente kanina nang tumawag ang nanay ni Hanyul, kaya lumabas siya para sagutin ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumawag si Hongran dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa interview. Nalaman ni Hongran na magkasama sila ni Jongwoo. Sinabi niyang ang pagpunta ni Jongwoo para sunduin si Hanyul ay patunay na may gusto ito kay Hanyul. Ito ay ikinahiya ni Hanyul hanggang sa uminit ang buong katawan niya. Sa sandaling iyon, nakatulog na si Jongwoo. Napanaginipan niya ang eksena sa crime scene noong araw na iyon.
Pumasok si Hanyul sa kwarto para sabihin kay Jongwoo na tapos na ang paglilinis sa isa pang kwarto, kaya alis na siya. Natakot si Jongwoo at hiniling kay Hanyul na manatili sa kanyang kwarto ngayong gabi para maglaro ng card. Kahit sinabi niyang hindi siya marunong, nanalo si Hanyul sa bawat round na ikinabigla ni Jongwoo. Ganito ang kanilang ginawa at masaya silang naglaro buong gabi. Kinaumagahan, umuwi silang dalawa dahil sa takot na baka kung anong isipin ng nanay ni Hanyul. Pinahinto ni Jongwoo ang taxi sa dulo ng kanto para maghiwalay sila. Umalis si Hanyul at papunta na sa bahay nang makasalubong niya ang kanyang nanay at kapatid na lalaki na nag-uusap tungkol sa kanyang interview. Inakala nilang hindi siya nakapasa dahil sa hindi magandang pakikitungo niya sa telepono kahapon. Samantala, tahimik na umalis si Hanyul dahil natatakot siyang bigin ang kanyang nanay at kapatid. Paglabas ni Jongwoo sa bahay, nakasalubong niya ang nanay ni Hanyul na nagsasampay ng damit. Mula sa usapan nila, nalaman niyang hindi pa umuwi si Hanyul. Tinawagan ni Jongwoo si Hanyul sa kanyang kwarto para alamin kung nasaan siya. Base sa ingay sa telepono, alam niyang nasa isang arcade siya. Pagkatapos, nagkasama silang dalawa para maglaro sa arcade. Niyaya ni Jongwoo si Hanyul na bumalik sa kanilang dating high school. Tinanong ni Hanyul si Jongwoo kung ano ang gagawin niya kung babalik siya sa high school. Sabi niya, ulitin niya ang entrance exam sa universidad dahil hindi akma sa kakayahan niya ang resulta noon. Noong taon na iyon, hindi siya pumasa dahil nagkasakit siya sa araw ng exam. Dahil sa resulta na iyon, nasira ang buhay niya. Sinabi ni Jongwoo kay Hanyul na masyado siyang mahigpit sa sarili niya. Pinayuhan niya itong maging mas maalaga sa sarili. Sinabi ni Jongwoo na kung babalik siya sa high school, gusto niyang yakapin si Hanyul dahil naaawa siya rito. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardiya. Nagmadali silang dalawa na magtago sa ilalim ng lamesa. Sa panahong iyon, nagkatinginan silang dalawa at tila naging malikot ang kanilang mga puso. Pagkatapos ng paghihikayat ni Jongwoo, nagkaroon si Hanyul ng lakas ng loob na umuwi at sabihin sa kanyang nanay na hindi siya nakapasa sa interview. Ngunit, ang ikinagulat niya ay hindi kagaya ng inaasahan niya ang reaksyon ng kanyang pamilya. Hindi sila nabigo. Sa halip, ayaw nilang lumayo si Hanyul para magtrabaho. Lubos na nagpapasalamat si Hanyul kay Jongwoo dahil ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay na hindi niya naranasan noon. Kinabukasan, dumating ang senior na si Kim Kyung-min para bigyan si Jongwoo ng recording pen na nakita niya sa operating room nito. Bumalik si Jongwoo at nakakita pa ng isa pang recording pen. Hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos magpasalamat kay Kim Kyung-min, sinabihan siya ni Jongwoo na humingi ng tawad kay Hanyul tungkol sa interview. Naisip ni Kim Kyung-min na may gusto si Jongwoo kay Hanyul, kaya pinayuhan niya itong itigil na dahil hindi ito ang tamang panahon para maging masaya si Jongwoo. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Hanyul ang mga ginawa nila ni Jongwoo kay Hongran. Tiniyak ng kaibigan niya na may gusto si Jongwoo sa kanya. Gusto ring tanungin ni Hanyul si Jongwoo kung bakit siya napakabait sa kanya. Habang papauwi, dahil medyo nakainom siya, diretsahan niyang hinarap si Jongwoo. Gusto ring aminin ni Jongwoo ang kanyang nararamdaman. Pero naisip niya ang sinabi ni Kim Kyung-min kaninang umaga, kaya sinabi niya kay Hanyul na kaibigan lang ang tingin niya rito at humingi siya ng tawad dahil sa pagkalito. Narinig ito ng buong pamilya ni Hanyul dahil kumakain sila sa likod ng kurtina na nakasabit. Dali-daling bumalik si Hanyul sa kanyang kwarto at nahiya ng sobra. Kinaumagahan, nakasalubong ni Jongwoo ang nanay ni Hanyul na nagdidilig ng halaman sa rooftop. Dahil tinanggihan niya ang kanyang anak na may gintong puso, ginawa siyang mahirapan ng nanay ni Hanyul. Nang huminto siya sa isang kainan para bumili ng pagkain, pinalayas siya ng tiyuhin ni Hanyul. Nang pumasok siya sa convenience store, inagaw ng kapatid ni Hanyul ang bawat item na binibili niya. Nalulungkot si Jongwoo at iniisip kung dapat ba siyang lumipat ng bahay. Nakasalubong niya si Hanyul, ngunit hindi na sila kasing komportable katulad ng dati. Para hindi na magpatuloy ang ganitong sitwasyon, hinabo ni Jongwoo si Hanyul. Sinabi niya ang kanyang tunay na sitwasyon na hindi niya pinapayagan ang sarili na magkaroon ng nararamdaman. Sa pagkakataong iyon, may isang pasyente na nahulog sa hagdan at kinailangan dalhin sa emergency room. Dahil dito, naaalala na naman ni Jongwoo ang mga nangyari noong araw na iyon. Naintindihan ni Hanyul na may post-traumatic stress disorder si Jongwoo dahil sa medical incident, kaya tumakbo siya pauwi para yakapin si Jongwoo at bigyan siya ng lakas ng loob. Hindi na napigilan ni Jongwoo ang sarili niya at umamin na miss niya ito. Kinaumagahan, inihayag sa telebisyon na gaganapin ang paglilitis ni Jongwoo sa loob ng 3 araw. Ang panig ng pulis. Matapos suriin ang recording pen, walang nakitang fingerprint, kaya lalo pang nadismaya si Jongwoo. Para matulungan si Jongwoo na malampasan ang kanyang trauma, niyaya siya ni Hanyul na mamili ng maraming bagay. Biglang sinabi niya na gusto niya si Jongwoo, kaya natulala si Jongwoo. Gayunpaman, sinabi niya na ipagpaliban muna nila ang usapan dahil marami pang problema si Jongwoo na kailangang ayusin. Sa ibaba, dumating si Hongran para bumisita at nalaman niya na tinanggihan si Hanyul ni Jongwoo, kaya labis siyang nagalit. Si Jongwoo raw ang nagkalat ng pahiwatig, tapos ngayon ay nagpapakadesente. Dali-daling umakyat
umakyat si Hongran sa rooftop. Hinila si Hanyul pababa at pinagalitan ito sa harap ni Jeongwoo na nagulat. Nang gabing iyon, niyaya ni Jeongwoo si Hanyul sa rooftop para maglaro ng hwatu. Inakala ni Hanyul na muling binabangungot si Jeongwoo dahil sa insidente, kaya labis siyang nag-alala. Agad siyang tumakbo paakyat. Sa pagkakataong ito, pumayag na si Jeongwoo na makipagkita sa psychiatrist na binanggit ni Hanyul noon. Kinabukasan, magkasama silang dalawa na pumunta sa ospital. Hindi nakalimutan ni Hanyul na bigyan ng lakas ng loob si Jeongwoo. Nakakagulat na ang dalawang tao na nangunguna sa national exam, ngayon ay umiinom ng gamot para sa kalusugang pangkaisipan sa isang parke. Pag-uwi niya, biglang nakakita si Hanyul ng 500 won coin. Sobra siyang natuwa at sinimulan niyang gawin ang K-gorilla dance niya. Dahil dito, napansin sila ng mga tao sa kalapit na kainan. Hindi pa tapos ang dalawa, kaya nagpunta naman sila sa arcade para maglaro. Hindi nila pinansin ang mga batang naghihintay na maglaro sa arcade. Nahiya si Jeongwoo na nakikipag-agawan siya sa mga bata, kaya hinila niya si Hanyul para magkaraoke. Nang kumanta si Jeongwoo ng rock song gamit ang boses patok niya, buntik nang sumabog ang ulo ni Hanyul. Kaya sinabihan niya si Jeongwoo na palitan ang kanta. Nang kumanta siya ng romantic na kanta, inisip ni Hanyul na ginagamit ni Jeongwoo ang lyrics para ipahayag ang kanyang nararamdaman, kaya namula ang mukha niya. Pag alis nila, sinabi ni Hanyul ito kay Jeongwoo at doon niya nalaman na imahinasyon lang pala niya ang lahat. Para mawala ang kahihiyan, nagalit si Hanyul kay Jeongwoo. Nagpasalamat si Jeongwoo kay Hanyul dahil alam niyang ang lahat ng ginawa niya ngayon ay para pasayahin siya. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang lumapit ang isang kaklase nila noong high school dahil nakilala niya ang dalawa. Siya ang third placer sa klase pagkatapos ni Hanyul at Jeongwoo. Sobrang natuwa siya nang makita sina Jeongwoo at Hanyul, kaya niyaya niya silang magkape para mag-catch up. Ang kaklase niyang ito ay lubos na nagmamalasakit kay Jeongwoo. Natuwa siya na nakita na ni Jeongwoo ang disease na pabor sa kanya para sa susunod na pagdinig. Ngunit nang marinig niya na si Hanyul ang naghanap ng disease para kay Jeongwoo, nagbago ang tono niya at sinabi niya na kahit may disease o wala, malalantad din ang katotohanan. Ito ay bahagyang ikinagalit ni Hanyul. Bigla na lang lumabas na nagkagustuhan dati sina Jeongwoo at ang kaklase niyang iyon noong high school, lalo itong ikinagalit ni Hanyul. Ayon sa kaklase niyang iyon, tuwing nagbabantay sa kantina si Jeongwoo, binibigyan siya nito ng mas maraming sausage kaysa sa iba. Noong magkasama sila sa enrichment class para sa mga matatalinong estudyante, napakabait din sa kanya ni Jeongwoo. Nakangiti si Hanyul pero hindi siya masaya sa kalooban niya. Mabilis siyang sinipa ni Hanyul pero nagkunwari siyang inosente. Hindi pa doon nagtapos, nagkwento pa ang kaklase niyang iyon na noong high school, ginulo siya ng ilang mga lalaki at dumating si Jeongwoo bilang bayani para iligtas siya at bigyan sila ng leksyon. Pag alis niya, hinawakan pa niya ang kamay ni Jeongwoo na lalong ikinagalit ni Hanyul. Noong taon na iyon, masama ang pakikitungo ni Jeongwoo sa kanya. Ngunit sa kaklase niyang iyon, parang bida siya sa isang romance novel. Galit na umalis si Hanyul. Pag uwi niya, hindi pa rin nawawala ang galit niya. Ngunit ang totoo, noong taon na iyon, gusto niya talagang asarin si Hanyul at ang kaklase niya sa high school ay bahagi lang ng kanyang plano. Kinabukasan, nakaramdam si Hanyul ng pagsisisi kay Jeongwoo. Malapit na ang kanyang paglilitis pero nakipag-away pa siya sa kanya. Nagdala si Hanyul ng pagkain para humingi ng tawad kay Jeongwoo. Pagkatapos, umamin din siya na nagselo siya dahil gusto niya si Jeongwoo at marami ring gustong aminin si Jeongwoo sa kanya. Pero kailangan pa rin niyang pigilan ang sarili dahil hindi pa ito ang tamang oras. Nagmakaawa si Hanyul kay Jeongwoo na magsabi man lang ng kahit isang bagay. Pagkatapos marinig ang gusto kita, naging mabilis ang tibok ng puso ni Hanyul kaya nalaglag ang hawak niyang dumpling. Gustong hintayin ni Jeongwoo na matapos ang lahat bago formal na magtapat ng pag-ibig sa kanya. Pag-uwi nilang dalawa mula sa pamimili, nakasalubong nila si Kim Kyung-min na paparating. Ayaw ni Hanyul na makita ito, kaya umuwi na siya at hinintay si Jeongwoo sa rooftop. Nakita ni Hanyul na bukas ang pinto ng kwarto ni Jeongwoo, kaya pumasok siya. Habang nililinis niya ang kwarto nito, nakakita siya ng isang nakatagong kamera na nahulog sa ilalim ng lamesa. Sa sandaling iyon, pabalik na si Jeongwoo nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Matapos silang magbuno, isang pen na may nakakabit na nakatagong kamera ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket. Gusto niyang malaman kung sino talaga siya, pero bigla siyang sinuntok nito sa ulo at tumakas. Bumangon si Jeongwoo at hinabol ang lalaking nakaitim, ngunit nabangga ito ng kotse. Sa bahay, nakita ni Hanyul ang misteryosong pen at tinawagan si Jeongwoo. Sa pagkakataong iyon, nasa istasyon ng pulis si Jeongwoo at tinitingnan ang camera recording para malaman kung saan nagpunta ang lalaking sumusubaybay sa kanya. Nalaman niya na pumasok ito sa isang eskinita, ngunit sa kasamaang palad, sira ang camera doon, kaya hindi niya malaman kung saan ito nagpunta. Nalaman din nilang ang camera na nahulog mula sa suspect ay pareho ng uri ng nasa operating room ni Jeongwoo. Sa sandaling iyon, dumating din si Hanyul. Sabi niyang nakita niya ang nakatagong camera sa kwarto ni Jeongwoo. Sinabi ng staff na nabasa ang pen, kaya hindi ma-recover ang data sa loob nito. Pag-alis, napansin ni Hanyul na may sugat si Jeongwoo, kaya dinala niya ito sa ospital. Panlabas na sugat lang iyon, pero labis na nag-alala si Hanyul para kay Jeongwoo. Halos maubos ang luha niya dahil sa awa. Pauwi na silang dalawa nang naisip nilang ang anesthesiologist ang gumawa nito, pero
hindi nila alam kung bakit niya ito ginawa. Kinaumagahan, hinanap ng nanay ni Hanyul ang plansa at hindi niya ito makita, kaya pinagalitan niya ang kapatid ni Hanyul sa pag-aakalang ibinenta na niya ito. Kinuha pala ni Hanyul ang plansa para plansahin ang damit ni Jeongwoo dahil alam niyang sa araw na iyon ang paglilitis nito. Kinuha niya rin ang mga pagkain sa refrigerator para ipang-almusal kay Jeongwoo. Maingat din siyang naglagay ng kurbata kay Jeongwoo. Pinakain niya si Jeongwoo at sinabing sasama siya sa korte kahit ayaw nito. Pagbalik ni Hanyul sa bahay, nakita niya ang kanyang nanay na pinapagalitan ang kanyang kapatid dahil sa pagnanakaw ng plansa at pagkain sa refrigerator. Dahil dito, nahiya si Hanyul at nanahimik lang habang pinupuri siya ng nanay niya. Inakusahan ng kapatid ni Hanyul na siya ang nagnakaw dahil sa pagiging blindly in love niya. Dahil tama ang sinabi ng kanyang kapatid, nahiya si Hanyul at itinanggi niya ito. Dahil sa labis na pagkabigla, pumasok ang kapatid ni Hanyul sa kanyang kwarto. Nagbanta ang nanay ni Hanyul na aakyat siya para tingnan ito, kaya nagpanik si Hanyul. Agad niyang hinila ang kanyang tanga na kapatid sa kwarto. Kinailangan niyang magbayad para manahimik ang kanyang kapatid. Sa pagkakataon ding iyon, tinanong ni Hanyul ang kanyang kapatid kung may nakita ba siyang kahina-hinala kamakailan. Naalala ng kanyang kapatid na may isang gabi na may isang estranghero na sumusunod kay Jeongwoo papunta sa bahay nila. Dahil inakala niyang kaibigan ito ni Jeongwoo, hinayaan niya ito. Oras na para sa paglilitis, kaya bumaba si Hanyul para hanapin si Jeongwoo, pero wala siya doon. Nakita lang niya ang cellphone nitong nahulog. Sa pagkakataong iyon, 30 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang paglilitis, pero wala pa rin si Jeongwoo. Nang hanapin siya ni Hanyul, wala pa rin siya doon. Sa sandaling iyon, pumasok siya at sinabing nakita na niya ang ebidensya. Habang naghihintay kay Hanyul sa ibaba, nakita ni Jeongwoo ang anesthesiologist na sinusundan siya sa kalsada. Nang makita siya nito, natakot ang anesthesiologist at agad na umalis. Dahil sa paghahabol, nabangga si Jeongwoo sa isang dumadaan at nalaglag ang kanyang cellphone. Dahil sa pagmamadali, nagkaroon ng aksidente ang anesthesiologist habang hinahabol siya ni Jeongwoo. Pinilit niyang ibigay kay Jeongwoo ang ebidensya. Mayroon doon na video ng dalawang lalaking nakaitim na pumasok sa kwarto ng pasyente at gumamit ng antikoagulant para ibintang kay Jeongwoo. Kaya pala, ito ay isang away para sa pamana. Sa kasamaang palad, si Jeongwoo ay pinili bilang kasangkapan sa labanan para sa mana. Pagkatapos ng paglilitis, ang mga taong nagbintang kay Jeongwoo ay inaresto. Para mabintangan si Jeongwoo, binayaran nila ang isang nurse na nagtatrabaho pa rin sa ospital ni Jeongwoo. Lumabas na hindi ang anesthesiologist ang suspect, kundi isang saksi. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan kay Jeongwoo, kaya sinundan niya ito. Inilagay niya ang nakatagong kamera sa operating room dahil ito ang kanyang paraan ng pag-iingat. Noong nakaraan, binibintang din siya ng ibang doktor, kaya bago ang bawat operasyon, naglalagay siya ng nakatagong kamera para protektahan ang sarili niya. Ang dating ugali niyang iyon ang siyang nagligtas sa buhay ni Jeongwoo. Dahil sa kakulangan ng lakas ng loob na sabihin ang totoo, kaya nagtago siya. Ang balita tungkol sa pagiging inosente ni Jeongwoo ay naging usap-usapan ng lahat. Ang mga taong tumalikod sa kanya ay nagpadala na ngayon ng mga mensahe ng pagbati. Tumawag din ang nanay ni Jeongwoo para paalalahanan siyang maging maingat sa pagsagot sa media para matapos na ang kaso. Kahit na nalinis na ang pangalan ni Jeongwoo, nag-iwan pa rin ito sa kanya ng sakit pagkatapos ng paglilitis. Siguradong pagod na si Jeongwoo dahil matagal siyang lumaban, kaya nanatili siya sa bahay sa loob ng 3 araw. Sa pagkakataong ito, gusto na sanang mag-message ni Hanyul para kumustahin si Jeongwoo. Pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Para may dahilan siyang makita si Jeongwoo, nagkunwari siyang aakyat sa rooftop para diligan ang mga halaman. Ngunit pagdating niya sa rooftop, nakita niya ang kanyang nanay at kapatid na nag-iihaw ng karne. Alam ng kapatid ni Hanyul na ang pagdidilig ng halaman ay dahilan lang niya para makita si Jeongwoo, kaya pumasok ito sa kwarto ni Jeongwoo at hinila siya palabas para makasama sa kasiyahan ng lahat. Nag-inuman ang lahat hanggang gabi. Dahil sa kalasingan, pinagalitan ng nanay ni Hanyul si Jeongwoo dahil sa pagtanggi sa nararamdaman ng kanyang anak. Samantala, nagkita sina Jeongwoo at Hongran sa convenience store, kaya niyaya nilang mag-inuman para magsaya. Nalungkot si Jeongjong nang makita niyang bumagsak si Jeongwoo. Nang marinig ito ni Hongran, sinabi niyang tawagan niya si Jeongwoo para bigyan ito ng lakas ng loob. Lasing ang nanay ni Hanyul at nakita niyang may tumatawag kay Jeongwoo. Inakala niyang isa ito sa mga tumalikod sa kanya noong nahihirapan siya, kaya sinagot niya ang tawag at pinagalitan si Jeongjong na ikinalungkot niya. Dahil dito, pinagagalitan niya si Hongran. Hindi maintindihan ni Hongran kung ano ang mali sa ginawa niya, kaya galit siyang umalis. Lasing na ang pamilya ni Hanyul at kung ano-ano na ang sinasabi, kaya nahiya siya at hinila si Jeongwoo palayo. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa isang restaurant para pag-usapan ang mga ups and downs sa kanilang buhay. Nang makita ni Jeongwoo na lubos na nagmamalasakit si Hanyul sa kanya, inamin din niya na gusto niya ito. Inamin niya na parang gamot si Hanyul na nagligtas sa kanyang buhay. Habang papauwi, dahil sa kalasingan, paulit-ulit siyang nagtatanong kay Hanyul kung sinabi na ba niya na gusto niya ito. Nagdadasal din siya na sana ay magtagal ang kanilang pagmamahalan. Ngayon lang nakahanap si Jeongwoo ng taong tulad ni Hanyul na nagmamalasakit sa kanya, kaya labis siyang natutuwa. Nahihiya rin siyang humingi ng permiso para hawakan ang kamay ni Hanyul.
Hanyul. Ang kaligayahang nararamdaman ni Jeongwoo kapag kasama si Hanyul ay nagpapaintindi sa kanya kung gaano ito kalungkot noon. Naalala niya ang kanyang kabataan noong magkasama ang buong pamilya ni Hanyul sa beach. Napakalinaw ng kalangitan noong araw na iyon, kaya siya ay pinangalan ng Hanyul. Ang kapatid niya namang si Bada ay pinangalanan para lang magtugma sa pangalan niya. Ang buhay nilang dalawa ay parang kanilang mga pangalan. Ang marka ni Hanyul ay kasing taas ng langit, habang ang marka naman ni Bada ay nasa level lang ng tubig dagat. Kahit mataas ang marka niya, nalungkot pa rin si Hanyul dahil sa isang tanong na pinili niya lang ang hindi pinag-isipan. Pero si Bada naman, masaya na sa 3 puntos. Mahilig maglaro at kumain si Bada, habang si Hanyul naman ay mahilig lang mag-aral at hindi interesado sa pag-ibig. Noong nag-aaral pa siya, may isang sikat na lalaki sa paaralan na gustong ligawan si Hanyul, pero hindi man lang niya ito pinansin. Pagkatapos, isang araw, nakita ni Bada na ang kanyang ate na mahilig lang mag-aral ay naging mas katulad niya na ang kanyang masungit na ate. Nagsimulang humiti ng husto si Hanyul habang nagte-text dahil mayroon na siyang kasama na gustong pumunta sa mga sikat na lugar para mag-date, at walang iba kundi si Jeongwoo ang taong ito. Pero dahil umamin si Jeongwoo kay Hanyul na lasing siya, hindi rin niya alam kung sigurado ba siyang makikipag-date sa kanya. Nagsimulang lumapit si Hanyul sa kanyang ina para magtanong tungkol sa karanasan niya sa pag-ibig. Dati, pinayuhan siya ng kanyang ina na hindi kailangang sabihin ang pag-ibig sa pamamagitan ng salita. Sapat na ang magkahawak kamay para masabing nagde-date na kayo. Kailangan lang magpakita ng gawa. Hindi pa nasiyahan si Hanyul, nagpatuloy siyang lumapit sa kanyang tiyo para magtanong pa ng karanasan sa pag-ibig. Pero ang kanilang love story ay noong 7 pa. Kaya naisip ni Hanyul na marami na ang nagbago ngayon. Sa likod niya, naglilinis si Bada nang marinig niyang magsalita si Hanyul. Sinabi ni Bada na nasa flirting stage pa lang sila. Kahit nagkahawak na sila ng kamay, hindi pa rin daw ito maituturing na pag-ibig. Pagkatapos nito, umakyat si Hanyul sa rooftop at gustong mag-text kay Jeongwoo para magkita sila. Ngunit bigla siyang lumitaw sa likod nito. Pero nang pumasok na si Jeongwoo at Hanyul sa kwarto, biglang dumating si Bada. Dahil dito, nahiya si Hanyul at nagmamadaling nagtago sa banyo ni Jeongwoo. Nagpunta si Bada ng direkta at sinisi si Jeongwoo dahil sa paglalaro nito sa nararamdaman ng kanyang ate na siyang dahilan ng pag-iisip nito sa kanya araw at gabi. Sa loob ng banyo, narinig ni Hanyul si Bada ay baliw sa galit habang sinasabi ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Jeongwoo kagabi. Gusto lang niyang sipain ang pinto at saktan ang kapatid niya ng ilang beses. Umaasa si Bada na makipag-date na si Jeongwoo kay Hanyul sa lalong madaling panahon, pero sinagot ni Jeongwoo na nagde-date na silang dalawa simula pa kagabi. Nang marinig ito, sobrang tuwa ni Hanyul na hindi niya napansin na binuksan niya ang switch ng shower na gumawa ng ingay. Nang pumasok si Jeongwoo, basang-basa na si Hanyul, parang basang sisiw. Pagkatapos magpalit, romantikong binigyan ni Jeongwoo si Hanyul ng bulaklak. Gusto niyang yayain si Hanyul na lumabas sila ngayong gabi at formal na simulan ang kanilang pagde-date. Bigla na lang yakap ni Jeongwoo si Hanyul na ikinagulat at ikinatuwa niya. Masayang umuwi si Hanyul na may dalang baukwet, at sa eksaktong sandali na iyon, pumasok si Bada sa kwarto ni Hanyul. At sinabing nakausap niya si Jeongwoo tulad ng dalawang lalaki. Mabilis na pumayag si Jeongwoo na makipag-date kay Hanyul, kaya humingi si Bada ng bayad para dito. Hindi niya alam na narinig ni Hanyul ang buong pag-uusap nila ni Jeongwoo sa loob ng banyo. Ang resulta, binigyan siya ng kanyang ate ng 10 sipa sa puwit. Sa oras na ito, naghahanda na sina Hanyul at Jeongwoo para mag-date nang biglang lumapit at niyakap ni Hongran si Jeongwoo. Sobrang nag-alala siya kay Jeongwoo, kaya kahit may date sila o wala, gusto pa rin niyang makipag-usap kay Jeongwoo. Dahil wala nang magawa, sumama si Jeongwoo kay Hongran papunta sa isang kainan para mag-usap sila. Sinasabi ni Hongran na nag-aalala siya kay Jeongwoo, habang si Jeongwoo naman ay patuloy sa pagnguya. Hindi pa nakakakain si Jeongwoo kahit isang subo. Tinanong na siya ni Jeongwoo kung tapos na ba siyang kumain para makaalis na siya para sa kanyang date. Nagkabalikan na ang bagong magkasintahan, sina Hanyul at Jeongwoo, at nakapag-date na sila. Pero hindi nila alam kung bakit sila napunta sa library. Dahil dito, hindi maintindihan ni Jeongwoo kung seminar ba ang pinupuntahan nila o date. Hindi na makatiis, hinila ni Jeongwoo si Hanyul para manood ng scene. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng napakasayang date ng magkasama. Sa bahay, naglilinis ang nanay ni Hanyul ng basurahan nang makita niya ang isang piraso ng papel na iginuhit ni Hanyul. Nalaman niyang nagde-date ang dalawa, umaasa siya na magiging maayos silang dalawa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng date nila, nakatanggap si Jeongwoo ng wedding invitation mula kay Min Kyung-min, pero habang nakikipag-usap si Jeongwoo sa telepono, pakiramdam ni Hanyul ay masama at umalis. Kinabukasan, tumawag si Jeongwoo kay Hanyul at nalaman niyang maaga itong umalis. Tinanong ni Jeongwoo kung saan siya pupunta, ngunit umiwas ito at sinabing tatawag na lang siya mamaya. Bigla, naalala ni Jeongwoo na may appointment siya sa kanyang psychiatrist. Nang dumating si Jeongwoo sa klinika, nagulat siyang makita si Hanyul sa klinika. Patuloy na sinusubaybayan ni Jeongwoo si Hanyul, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit malungkot siya, tulad ng isang walang kaluluwang tao. Dahil dito, nalungkot si Jeongwoo nang makita niya itong sumakay sa taxi. Tinawagan niya ito para tanungin kung nasaan siya, ngunit sinagot lang ni Hanyul na tatawag siya mamaya. Pagkatapos nito, nagpunta si Jeongwoo sa beauty clinic ni Daeyong at sinabing hindi na siya maaaring makipagtulungan sa kanya.
dahil nahihirapan ngayon ang taong mahal niya, kaya hindi niya ito maaaring iwanan. Pagkatapos magsalita, humingi siya ng paumanhin kay Daeyeong at umalis. Nang makauwi si Jeongwoo, hinila siya ni Bada sa kwarto para tanungin kung umamin na siya sa kanyang ate. Habang tinuturuan ni Bada si Jeongwoo kung paano umamin, tinawag siya ng kanilang nanay. Sa eksaktong sandaling iyon, nalaman din ni Jeongwoo ang nakaraang relasyon ni Min Kyung-min at Hanyul. Sa oras na ito, nakatanggap si Hanyul ng balita mula sa kanyang kasamahan na magre-resign si Min Kyung-min pagkatapos ng farewell party mamayang gabi. Ang desis na sinulat ni Hanyul mismo ang pinakinabangan ni Min Kyung-min at siya ang naging propesor. Naalala ni Hanyul ang kanyang mga araw sa pag-aaral at naramdaman niyang perpekto siya noon dahil naipasa niya ang lahat ng pagsusulit ng mahusay. Ngunit noong bata pa siya, isang beses na umuwi si Hanyul, nakita niya ang ambulansya na nagdadala sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na ang perpektong panahong iyon ay isang napakasakit na panahon din nang makita niya ang kanyang ama na umalis sa mundong ito. Habang masaya siya, biglang dumating ang kalungkutan na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Mula noon, sa tuwing may magandang nangyayari, nag-aalala siya at nagtatanong kung gaano ito katagal magtatagal. Naalala niya noong bago pa lang siya sa ospital, napakabait sa kanya ni Min Kyung-min, binigyan niya si Hanyul ng mga material na mahirap hanapin para sa kanyang at pagkatapos ay hiniling na makasama si Hanyul sa mga operasyon para matuto siya. Ginawa niya si Hanyul na umasa sa kanya. Pero siya ang umani ng lahat ng resulta mula sa pagsisikap ni Hanyul. Nang tanungin ni Hanyul kung bakit hindi niya isinama ang pangalan niya sa thesis, sinabi niya na irerekomenda niya si Hanyul para sa bakanting posisyon at pumayag din daw ang propesor. Naging kaunting takot si Min Kyung-min sa farewell party. Hayaan siya ni Hanyul na salinan siya ng alak, pagkatapos ay ginamit niya ang basong iyon para ibuhos sa mukha nito at sinabing mamuhay siya ng matapat. Nang gabing iyon, tumawag si Hongran para ipaalam kay Hanyul na inanyayahan ni Dr. Woo si Jeongwoo na makipagtulungan sa kanya. Pero gusto ni Jeongwoo na manatili sa tabi ni Hanyul sa panahong ito, kaya tumanggi siya. Dahil dito, napaiyak si Hanyul. Nang magkita sila ng hindi sinasadya sa daan. Galit na galit si Hanyul, iniisip na ininsulto siya ni Jeongwoo at gusto niyang makipaghiwalay. Kahit pilit na pinipigilan ni Jeongwoo at gustong manatili sila sa isa't isa, determinado pa rin si Hanyul na makipaghiwalay. Nawala ng pag-asa si Jeongwoo, iniwan niya ang payong para kay Hanyul at tahimik na umalis. Naalala ni Hanyul noong in-interview siya para sa anesthesiology, sinabi niyang pinili niya ang larangang ito dahil naantig siya sa mga eksena ng mga anesthesiologist na nag-aalaga sa mga pasyente at mabilis na tumutugon sa mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kalagayan ng bawat pasyente at mabilis na pagsubaybay sa kanilang vital signs. Hindi lang nila inaalagaan ang pasyente, kundi sinusuri din nila ang buong operasyon. Nang marinig ito, ang mga doktor, hindi raw nila alam kung bagay ba siya sa departamento. Gusto nilang ipaliwanag niya ang mga masasamang sabi-sabi na narinig nila tungkol sa kanya, tulad ng pagiging outsider niya at hindi magandang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan. Narinig din daw nila na gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Sa buong interview panel, si Min Kyung-min lang ang nagtanggol sa kanya. Siya ang top scorer sa entrance exam sa universidad at may ispanandang pandagdag pa sa internship, kaya paanong hindi siya bagay. Naisip ni Hanyul na si Min Kyung-min ang unang taong nagtiwala sa kanya sa malupit na mundong ito. Kumalat sa buong ospital ang balita tungkol sa pagtatanggol sa kanya ni Min Kyung-min, ngunit dahil may girlfriend na si Min Kyung-min sa loob ng 7 taon. Kaya sinabi ni Hongran kay Hanyul na huwag siyang ma-fall dito. Habang iniisip ni Hanyul ang isang mahirap na operasyon, nilapitan siya ni Min Kyung-min at ipinaliwanag ito sa kanya. Bilang pasasalamat, inanyayahan siya ni Hanyul para sa isang kainan. Sa hapunan, tinanong niya kung bakit palagi itong mabait sa kanya. Sinabi ni Min Kyung-min na tinulungan niya ito dahil sa kanyang sinseridad at kasipagan. Tungkol sa government grant, siya raw ang magiging pangalan at magsasabing siya ang nagplano nito dahil hindi raw pabor sa kanya ang propesor. Dahil napakahalaga ng panukalang ito, gagamitin ni Min Kyung-min ang kanyang pangalan sa halip na sa kanya. Gayunpaman, hindi sinasadya, narinig niya itong nagsasalita ng masama tungkol sa kanya na labis na ikinabigla niya. Hindi na makatiis si Hanyul sa mga kasinungalingang ito. Pumasok siya pero bago pa man siya makapagpaliwanag, sinigawan na siya ng kanyang amo na sinasabing nagmamalaki siya sa lahat. Sinabi ni Hanyul sa sarili na mula ngayon, wala na siyang paniniwalaan pa. Ngunit nakilala niya si Jeongwoo. Inila siya nito mula sa bingit ng pagbagsak at binigyan siya ng maraming kaligayahan sa buhay. Ngunit ayaw ni Hanyul na mas lalo pang masaktan ang buhay ni Jeongwoo, kaya nagpasya siyang sabihin ang mga salitang maghiwalay na tayo. Nagdesisyon si Jeongwoo na lumipat muna sa apartment malapit sa beauty clinic ni Daeyeong, at bago siya umalis, lahat ay naghatid sa kanya sa labas maliban kay Hanyul. Bumalik sa loob ang nanay ni Hanyul na malungkot ang mukha. Biglang inisip ni Bada na naghiwalay na ang dalawa. Lumabas si Hanyul ng kwarto at agad na sinalubong ni Bada para tanungin kung bakit hindi niya hinatid si Jeongwoo. Pilit na tinatanong ni Bada si Hanyul tungkol sa date nila. Natatakot ang nanay ni Hanyul na masaktan siya, kaya hinila niya si Bada palabas. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Jeongwoo, kaya niyaya niya si Daeyeong na uminom.
Uminom din si Hanyul kasama si Hongran para makalimutan ang kalungkutan niya. Sobrang lasing si Jongwoo na halos hindi na siya makatayo. Si Hanyul naman ay halos gumapang para makarating sa kama. Kinabukasan, sinimula ni Jongwoo ang kanyang bagong trabaho sa ospital ni Daeyeong. Lahat ng tao ay tuwang-tuwa sa presensya ni Jongwoo sa ospital. Tinawagan ng siya mula sa probinsya ang nanay ni Hanyul at sinabing gusto niyang ipakilala si Hanyul sa anak ng isang direktor ng ospital. Ang anak na ito ay walang ginagawa kaya gusto ng kanyang ama na magpakasal siya para sa huli ay pamahalaan ang ospital. Nakita ng nanay ni Hanyul na malungkot siya kaya naisip niyang mas dapat siyang ipakasal sa anak ng direktor ng ospital para maging maayos ang lahat. Ginawa niyang dahilan na gustong yayain ng anak ng direktor si Hanyul na magkape para pag-usapan ang ilang trabaho. Nang marinig ito, agad na pumayag si Hanyul na ikinagulat ng kanyang ina. Nagpunta si Hanyul sa coffee shop na pinag-usapan nila. Ang unang impresyon niya ay napakasuplado nito. Ang tanong niya ay iba sa sagot nito kaya hiniling ni Hanyul na dumiretso na siya sa punto. Inisip niya na nagpapanggap si Hanyul na tanga para tumaas ang kanyang halaga. At sinabing ayaw niya sa mga babaeng nagpapanggap na tanga. Akala niya ay may pag-uusapan sila tungkol sa trabaho, pero iyon pala ay blind date. Bukod pa roon, walang hiya-hiya siyang sinabi ang mga hindi magandang bagay tungkol kay Hanyul na ikinagalit niya at umalis siya. Pagdating sa bahay, galit na galit si Hanyul sa kanyang ina dahil nagsinungaling siya para lang makapag-blind date siya. Umaasa si Hanyul na iisipin ng kanyang ina ang nararamdaman niya. Tinawagan ni Hongran si Bada para tanungin ang sitwasyon ni Hanyul dahil hindi niya ito masagot sa telepono. Ikinuwento ni Bada kay Hongran ang tungkol sa panlilinlang ng kanilang ina para makapag-blind date siya, kaya malungkot siya ngayon. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw si Jongwoo sa likuran, kaya hindi alam ni Hongran kung narinig ba ito ni Jongwoo. Habang malungkot na nakaupo si Hanyul, nilapitan siya ng kanyang tiyo para aliwin. Naiinis siyang ikinuwento ang lalaking nakilala niya kanina, na bobo, pangit at walang galang. Nang marinig ito, sinabihan siya ng kanyang tiyo na sabihin ang address para mapuntahan at maturuan niya ng leksyon ang lalaking iyon. Nag-share din ang tiyo niya na mas madaling pasayahin si Hanyul noong bata pa siya, pero ngayon ay malungkot na siya at hindi niya alam kung paano siya pasayahin. Nang marinig ang mga sinabi ng tiyo, nag-alala si Hanyul at naisip niyang nagiging mainitin na siya ang ulo. Ikinuwento ng tiyo ang mga ginawa ng kanyang ina, tulad ng pagtanim ng repolyo para sa kanya dahil narinig niyang nakakatulong ito sa depresyon. Nang marinig ito, nalungkot si Hanyul dahil pakiramdam niya ay nasobrahan siya sa kanyang ina kanina. Nang gabing iyon, dinala ng tiyo si Hanyul sa isang kainan para makita ang kanyang ina. Para magkabati ang mag-ina, nag-inom silang dalawa para magkaayos. Binigay niya kay Hanyul ang bank card na iniwan ng kanyang ama bilang regalo sa kasal niya. Sabi niya, sobrang saya ng mga magulang niya na may Hanyul sa mundo. Sinabi nilang mag-ina ang lahat ng nasa loob nila. Umaasa siyang kalimutan ni Hanyul ang lahat at simulan ang isang masayang buhay. Sa oras na ito, nasa kwarto si Jongwoo at iniisip pa rin ang tungkol sa blind date ni Hanyul. Nag-social media siya para tingnan kung ano na ang buhay niya nang makita niya ang post ni Bada na kumakain ang buong pamilya sa isang restaurant. Nagsimulang mainis si Jongwoo nang makita niyang masaya si Hanyul habang siya ay nagdurusa. Tinanong ng kanyang ina si Hanyul kung mahal pa ba niya si Jongwoo at umiwas si Hanyul sa tanong. Sinabi niyang ang paghihiwalay ang pinakamahusay na resulta para sa kanilang dalawa. Naalala niya ang itsura ni Jongwoo noong bagong lipat pa lang ito, na isang gwapong bata pero mukhang miserable, parang hindi nakakakain ng maayos. Bukod pa rito, napakamagalang ni Jongwoo, kaya hindi siya kayang kamuhian ng nanay ni Hanyul. Natutuwa siya nang makita niyang nagtutulungan sina Hanyul at Jongwoo. Sa kwarto, tiningnan ulit ni Hanyul ang mga litrato nila ni Jongwoo at mas lalo siyang nakaramdam ng pagkamiss dito. Pagkagising niya kinabukasan, nalaman niyang nakapag-send na pala siya ng message kay Jongwoo nang hindi niya namamalayan. Sinisi niya ang sarili sa kanyang kalokohan. Nang gabing iyon, biglang naghintay si Jongwoo sa rooftop para kay Hanyul. Ipinaliwanag niya na lasing siya kagabi kaya siya nakagawa ng kalokohan. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Jongwoo ang sarcastic na pag-blind date niya kahapon. Agad na ipinaliwanag ni Hanyul na ayos lang iyon at hindi niya alam na mangyayari iyon. Umiyak si Jongwoo at sinisi ang sarili kung bakit may karapatan siyang tanungin si Hanyul tungkol dito. Aalis na sana siya nang bigla siyang bumalik at nagsalita ng mahaba at nagtapos sa isang tanong, pwede ba kitang hintayin? Kapag maayos na si Hanyul, pwede ba silang magsimulang muli? At sinabihan din niya si Hanyul na kumain sa tamang oras at hinaplos ang buhok nito. Nakita ni Daeyeong na galing si Jongwoo sa direksyon ng dating bahay nito, kaya pinilit niyang tanungin kung nakipagkita ba ito kay Hanyul. Sinabihan din niya si Jongwoo na huwag itong sumuko kung mahal pa niya ito. Nang makarating silang dalawa sa trabaho, nagulat sila sa dami ng customer. Dahil pala ito sa advertising campaign, kaya marami ang pumunta para maoperahan ni Jongwoo. Gayunpaman, dahil sa trauma pagkatapos ng insidente, haunted pa rin si Jongwoo at hindi pa rin siya kumpiyansa. Habang nag-opera, natakot siya at huminto dahil natatakot siyang maulit ang nangyari dati. Nilapitan ni Daeyeong si Jongwoo para tanungin ang sitwasyon nito at nangako siyang magiging maayos siya bukas. Sa oras na ito, nasa bahay si Hanyul at naghahanap ng research materials nang bigla niyang makita ang litrato nila ni Min Kyung-min. Hindi niya alam kung sino ang naglagay nito sa libro. Sinabi ni Bada na pumasok si Jongwoo dito noon. Habang nag-iisip siya, biglang dumating si Hongran at tinanong kung may nararamdaman pa si Hanyul kay Jongwoo. Sinabi rin niya ang tungkol sa SKS ni Jongwoo at ang kanyang panic attack sa operating room kanina. Kinaumagahan, nakita ni Jongwoo
Jeongwoo ang isang face mask na may dugo, kaya natakot siya at uminom ng pampakalma. Pagpasok niya sa operating room, nagulat siyang makita si Hanyul dito bilang isang anesthesiologist. Nakita ni Jeongwoo si Hanyul sa operating room at siya ang naging pag-asa niya para matapos ang operasyon. Nagsimula na siyang magtrabaho, ngunit nang makita niya ang dugo, nataranta siya. Buti na lang at pinakalma siya ni Hanyul sa tamang oras na siyang nagpatahimik sa kanya. Sa huli, nakahinga siya ng maluwag. Sa huli, matagumpay ang operasyon. Lumabas si Jeongwoo at kinausap si Daeyeong ng sarilinan at nalaman niya na humiling pala si Hanyul na maging assistant niya sa loob ng isang araw. Inamin ni Jeongwoo kay Daeyeong na hindi pa rin siya nakakabawi sa trauma, kaya hindi pa rin siya makahawak ng surgical knife. Nang makita ito ni Hanyul, lumapit siya at sinigawan siya. Biglang dumating ang kanilang dating high school teacher. Tuwang-tuwa ang high school teacher nang makitang nakabawi si Jeongwoo sa trauma at nakabalik na siya sa trabaho. Pagkatapos nito, inanyayahan ng teacher sina Jeongwoo at Hanyul na kumain at magkwentuhan. Patuloy na pinupuri ng teacher ang dalawa na top students sa buong bansa noong nag-aaral pa sila. Ikinuwento niya na noong panahong iyon, kumakain si Hanyul ng maanghang na sili para maging gising siya at makapag-concentrate sa pag-aaral. Nalabis niyang kinain kaya sumakit ang kanyang tiyan at kailangan niyang uminom ng gamot. Dahil nag-aalala sa kalusugan ni Hanyul, kinumpis ka ni Jeongwoo ang bote ng sili at dinala siya sa detention room para sitahin ng guro. Nakita ng guro na nag-aaway pa rin ang dalawang matatanda niyang estudyante. Pareho silang umiiwas at sinasabing sunog na ang tteokbokki. Nang pauwi na sila, hinila ni Jeongwoo si Hanyul sa isang eskinita at sinabing noong nag-aaral pa sila, hindi niya ito gusto pero hindi niya matiis na makita siyang nasasaktan. Kaya, umaasa siyang naiisip ni Hanyul ang nararamdaman ni Jeongwoo ngayon at sundin siya na umuwi na. Sa kasalukuyan, nasasaktan si Jeongwoo na makitang nagtatrabaho si Hanyul sa beauty clinic para lang sa kanya. Sinabi ni Hanyul na wala siyang ibang magagawa at hindi niya siya maaaring iwanang mag-isa. Kung nasasaktan si Jeongwoo, paano siya iiwanan ni Hanyul? Sinagot ni Jeongwoo si Hanyul na gusto niya lang sanang manatili sa tabi niya at ibahagi ang sakit. Nagmakaawa siya kay Hanyul pero binitiwan pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sila naghiwalay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ipinapaliwanag ni Hanyul kay Jeongwoo. Ano man ang mangyari, handa siyang magtiis at mahalin si Hanyul pero pinili ni Hanyul na bitawan si Jeongwoo. Pero ngayon, sinasabi niyang hindi niya kayang makita si Jeongwoo sa ganoong kalagayan. Galit na sinabi ni Jeongwoo kay Hanyul na umalis na siya. Sa oras na ito, nagiging makasarili lang si Hanyul. Pagkatapos magsalita, malamig siyang tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hanyul habang nag-iisip ng si Bada. Ang nagsabing nasa rooftop si Jeongwoo. Agad siyang umakyat doon para hanapin siya. Yun pala, si Daeyeong ang nandoon para kunin ang libro ni Jeongwoo, kaya nadismaya siya. Kinaumagahan, narinig ni Hongran na nadulas at nabali ang binti ng kanyang tiya, kaya kailangan itong operahan. Kinailangan niyang dalhin ang kanyang anak sa trabaho dahil walang mag-aalaga dito. Sa oras na ito, lumapit si Daeyeong at nagboluntaryo na mag-alaga sa bata sa loob ng ilang oras para makapag-focus siya sa trabaho. Habang nakikipag-usap si Daeyeong sa bata, paulit-ulit nitong sinasabi ang mga salita niya na labis na ikinagalit ni Daeyeong. Dahil dito, binasa niya ang isang mahabang medikal na konsepto na ikinapagod ng bata. Sa oras na ito, tuwang-tuwa si Daeyeong na parang nanalo sa loto. Nagalit ang bata at gusto niyang makita ang kanyang nanay, kaya nagmamadaling humingi ng paumanhin si Daeyeong kay Hongran. Matapos ang operasyon, hinanap niya ang kanyang anak. Nang makita niyang masaya ang dalawa, natuwa rin siya. Sa oras na ito, may tumawag na kaibigan at nagbalita tungkol sa kasal ni Min Kyung-min. Sa puntong ito, nalaman ni Hongran na sa farewell party ni Min Kyung-min. Pumunta doon si Hanyul at binuhusan ng beer ang mukha ni Min Kyung-min sa harap ng lahat. Nagkataon na dumaan si Jeongwoo at narinig ito, kaya lumapit siya para tanungin si Hongran. Ikinuwento ni Hongran kay Jeongwoo ang tungkol sa nangyari. Ginawa ito ni Hanyul dahil pinagsamantalahan siya ni Min Kyung-min, ninakaw ang kanyang disease at inangkin ang kanyang mga nagawa. Gumawa pa ito ng chismis na nagpahiya kay Hanyul. Nang malaman ni Jeongwoo ang ginawa ni Min Kyung-min kay Hanyul, agad siyang pumunta sa opisina ni Min Kyung-min para kausapin ito. Nang makita niya ang hindi tapat na ugali ni Min Kyung-min at ang kanyang mga nakakasakit na salita tungkol kay Hanyul, hindi na nakatiis si Jeongwoo at binigyan niya si Min Kyung-min ng isang suntok sa mukha. Sa oras na ito, nasa bahay si Hanyul at kumakain kasama ang kanyang pamilya. Unti-unti niyang naintindihan na minsan, ang tahimik at maingat na pag-aliw ay mas nakakatulong. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpasya siyang makipagkita kay Jeongwoo para mag-usap ng malinaw. Pero naunahan siya ni Jeongwoo na pumunta sa kanya nang hindi tumatawag. Nang makita ni Hanyul na nasa trabaho siya pero bigla na lang siyang bumisita, nagtaka siya kung nag-quit ba ito. Nang makita niya ang mga sugat sa kamay at mukha ni Jeongwoo, labis siyang nag-alala. Bigla, niyakap ni Jeongwoo si Hanyul na labis na ikinagulat niya. Humingi ng paumanhin si Jeongwoo kay Hanyul dahil wala siyang kaalam-alam sa buong panahon. Inamin niya na labis siyang namiss niya ito. Nang magkita silang muli sa operating room, medyo na-excite siya. Tinanong ni Hanyul kung bakit siya nagpanggap na malamig kung namiss niya ito. Sumagot si Jeongwoo na labis siyang nasaktan nang sabihin niyang makipaghiwalay sila. Gusto niyang maging isang mapagkakatiwalaang tao na maaaring sandalan ni Hanyul. Humingi ng paumanhin si Jeongwoo kay Hanyul para sa kanyang mga masakit na salita kahapon. Nagpasalamat din si Hanyul kay Jeongwoo dahil sa kanya, hindi na
lang sa ospital umiikot ang kanyang buhay. Sinabi ni Hanyul na maging doktor man o hindi si Jongwoo, napakagaling pa rin niya, kaya hindi na niya kailangang patunayan pa ang anumang bagay. Pagkatapos nito, lumabas silang dalawa para mag-date, at opisyal na ring nawala ang mga alitan nilang dalawa. Mula ngayon, nakita ni Hanyul ang kanyang sarili kay Jongwoo. Pareho silang sinira ng ibang tao at nalugmok sa ilalim. Kaya naisip ni Hanyul na kung makakabawi si Jongwoo, makakabawi rin siya. Totoo na gusto niyang tulungan siya sa panahong ito. Ngunit higit sa lahat, gusto ni Hanyul na maging mas maayos ang kanyang sarili habang kasama si Jongwoo. Naisip ni Hanyul na kung magkasama sila, tiyak na malalampasan nilang dalawa ang mga paghihirap. Ito ang dahilan kung bakit siya nagtrabaho sa beauty clinic. Bago umuwi, sinabi ni Hanyul kay Jongwoo na sasama siya sa operasyon ng kanilang guro. Dahil noong nasa kainan sila, natuklasan niya na may malaking bukol sa balikat ang guro. Noong araw na iyon, balak ng guro na magpatulong kay Jongwoo na tingnan ito, ngunit narinig niya ang tungkol sa pagkataranta ni Jongwoo sa operating room, kaya hindi na siya humingi ng tulong dito. Pumayag si Jongwoo na siya ang mamuno sa operasyon ng kanilang guro na ikinatuwa ni Hanyul. Sa araw ng operasyon ni Sir Han, pinakalma ni Hanyul ang guro at sinimulan ang anesthesia. Uminom si Jongwoo ng pampakalma at nakita ang nakakaaliw na mensahe ni Hanyul. Sinimulan ni Jongwoo ang operasyon sa tulong ni Hanyul. Unti-unti niyang nakalimutan ang nangyari sa nakaraan. Sa celebratory party, lalo pang lumakas ang kumpiyansa ni Jongwoo dahil sa mga papuri ng lahat. Sa oras na ito, nakatanggap si Hanyul ng tawag mula kay Hongran na nag-aaya sa kanya na magkita. Sinisi ni Hongran si Hanyul dahil sa pagtatago ng katotohanan na pinagsamantalahan siya ni Min Kyung-min at nagkaroon siya ng depresyon. Pagkatapos ay niyakap niya si Hanyul para aliwin. Ikinuwento din ni Hongran na si Jongwoo ang nagturo ng leksyon kay Min Kyung-min para sa kanya na ikinagulat ni Hanyul. Naglaro si Daeyeong ng laro na kung sino ang hindi makakasagot, paparusahan na uminom. Pagkatapos ng isang ikot, si Hanyul na ang turn. Tinanong siya kung may boyfriend na siya at nahihiya siyang sumagot na wala. Nang turn naman ni Jongwoo, tinanong siya kung kailan ang huling beses na siya ay humalik. Nautal siyang sumagot na ay mga 15 taon na ang nakakaraan. Pauwi na sila at nag-share si Hanyul ang dahilan kung bakit siya umalis sa ospital kay Jongwoo. Pero pinutol siya nito at sinabing ayaw niya nang balikan ang malungkot na nakaraan. Pagkatapos nito, tinanong ni Jongwoo kung bakit niya sinabi kanina na wala siyang boyfriend. Sinagot niya na nagsinungaling din siya tungkol sa huling halik niya. Kakakis lang nila kahapon tapos sinabi niyang 15 taon na ang nakakaraan. Umiwas si Jongwoo sa tanong sa pamamagitan ng isang halik. Opisyal na silang nagkabalikan pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos, naglakad-lakad silang dalawa habang nagpupuri sa isa't isa na pati ang aso sa malapit ay hindi na makatiis. Sinabi ni Jongwoo na lilipat na siya sa malapit para mas malapit kay Hanyul. Nang makauwi si Hanyul, masaya niyang nakita na umiinom ng beer ang buong pamilya, kaya kumuha siya ng isang lata at mumiti ng mas masaya kaysa dati. Nag-alala ang buong pamilya niya dahil akala nila ay may personality disorder siya dahil sa depresyon, dahil kahapon lang ay malungkot siyang bumalik sa kanyang kwarto. Nagtawagan ulit sina Hanyul at Jongwoo. Kahit ilang minuto pa lang silang nagkita, nag-uusap sila na parang isang buwan na silang hindi nagkikita. At nag-usap din silang kumain ng jjajangmyeon. Pagkatapos, kumuha si Hanyul ng kimchi at scallions ng kanyang nanay para kainin kasama ang jjajangmyeon ni Jongwoo. Pagkatapos, tinanong ni Jongwoo kung gusto niyang panatilihing sikreto ang kanilang relasyon. Sinabi ni Hanyul na sa trabaho, dapat muna nila itong itago, pero sa kanilang bahay, ipapahayag niya ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos kumain at uminom, niyaya ni Jongwoo si Hanyul na matulog sa loob ng 30 minuto. Hindi maintindihan kung anong uri ng 30 minuto ang ginawa nila, pero hindi pa rin sila gising kahit tumilaok na ang manok. Kinaumagahan, umakyat ang nanay ni Hanyul para magdilig ng halaman nang makita niya na bukas ang bintana ni Jongwoo. Natatakot siyang magkasakit siya, kaya balak niyang isara ito para sa kanya. Nakita niya ang eksena kung saan inaaliw ni Jongwoo ang isang babae para matulog. Nagulat siya at akmang magpapaliwanag, ngunit siniko siya ni Hanyul at senyas na itago na lang ang bagay na ito. Pagkatapos, kumuha siya ng isang bote ng tubig at umuwi na parang nag-jogging lang siya. Galit na galit ang nanay ni Hanyul dahil kakahati pa lang nila at nagdala na agad si Jongwoo ng babae sa kanyang kwarto. Dahil sa sobrang galit, naghintay siya sa labas ng pintuan ni Jongwoo para guluhin siya habang papunta sa trabaho. Nakita ni Hanyul ang nangyari, kaya tahimik siyang umalis at pumunta sa trabaho. Nang makita niya ang nasasaktang mukha ni Jongwoo, balak niyang gawan siya ng kape para aliwin. Ngunit bago pa niya ito mainom, kailangan nang umalis ni Jongwoo para sa photoshoot ng clinic. Sa oras na ito, iniisip ni Hanyul kung paano sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanila ni Jongwoo. Pero sa labas, maingay na nag-uusap ang lahat. Kaya pala, lahat ng nasa beauty clinic ay humahanga sa kagwapuhan ni Jongwoo. Biglang tinanong ng lahat si Jongwoo kung may girlfriend na siya. Naalala ni Jongwoo ang sinabi ni Hanyul na itago ang kanilang relasyon. Nang marinig ito ni Hanyul, medyo nagtampo siya, kaya hindi na niya itinuloy ang pag-text sa kanyang ina. Kahit sa lunch, nagpapalabas ng apoy ang mga mata ni Hanyul na nakatutok kay Jongwoo. Pagkatapos ng tanghalian, hinila ni Hanyul si Jongwoo para kausapin ng pribado. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit niya itinanggi na may girlfriend siya. Ipinaliwanag ni Jongwoo na dahil iyon sa sinabi ni Hanyul kagabi, kaya itinago niya ang sikreto sa kanyang mga kasamahan. Sabi niya na gusto niyang itago ito, hindi niya sinabi na
Si Jeongwoo ay hindi umamin na mayroon siyang nobya. Pagkatapos ng trabaho, sabay silang umuwi sakay ng bus. Sa bus, dahil sa biglaang pagpreno, hindi sinasadyang naupo si Jeongwoo sa tanging bakanting upuan. Inakala ni Nam Han-yul na inagaw ni Jeongwoo ang upuan sa kanya, kaya labis siyang nainis. Pagdating sa bahay, naaalala niya na bukas ang kaarawan ng kanyang ina. Iminungkahi ni Nam Bada na mahilig kumain na mag-order sila sa isang mamahaling restaurant. Sa panig naman ni Jeongwoo, patuloy siyang nag-compose at nag-delete ng mensahe dahil hindi niya alam kung paano kakausapin si Han-yul. Sa huli, nanatili siyang tahimik at hindi alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, habang nasa itaas ang ina ni Han-yul para magsampay, hindi sinasadyang nakita niya ang plato na ginamit ni Han-yul para sa kimchi at berdeng sibuyas na kinain niya noong nakaraang gabi. Doon niya nalaman na ang babaeng nakahiga sa tabi ni Jeongwoo noong umaga ay ang kanyang sariling anak. Agad na natuwa ang ina ni Han-yul kaya't hinanap niya si Jeongwoo. Si Jeongwoo naman ay natakot na baka siya'y tanungin kaya't naghanap siya ng dahilan para makaalis. Sinabi ng ina ni Han-yul na alam na niya ang nangyari noong araw na iyon at sinabi rin niyang sinusuportahan niya ang relasyon ni na Jeongwoo at Han-yul. Pagkatapos nito, humingi siya ng tulong kay Jeongwoo. Nang dumating si Han-yul kasama ang kanyang ina at kapatid sa restaurant, pagkatapos nilang makaupo, biglang dumating si Jeongwoo na may dalang bulaklak at ibinigay ito sa ina ni Han-yul. Ito pala ang pabor na hiniling ng ina ni Han-yul kay Jeongwoo. Pagkatapos nito, hindi na itinago pa ni na Han-yul at Jeongwoo ang kanilang relasyon at ginawa na itong publiko. Dahil dito, hindi na kailangang magbayad pa ni Jeongwoo ng upa sa bahay. Nag-enjoy ang lahat sa kanilang pagkain at inumin. Sinabi rin ni Han-yul sa kanyang ina na sila ay nagtatrabaho na sa iisang lugar. Ang ina ni Han-yul ay masayang umiyak dahil sa tuwa para sa kanyang anak. Sa sobrang tuwa, uminom siya ng mahigit 1.0 baso ng alak hanggang sa malasing at makalimutan ang daan pa uwi. Pagkatapos nito, umakyat si Han-yul at Jeongwoo sa rooftop para magpahinga at mag-usap. Nagpasalamat si Han-yul kay Jeongwoo dahil sa kanya, naging masaya ang araw ng kanyang pamilya. Sinabi ni Jeongwoo na medyo naiinggit siya kay Han-yul dahil napakasaya ng pamilya nito. Nagtaka rin siya kung bakit hindi siya tinatanong ni Han-yul tungkol sa kanyang pamilya. Nalaman na pala ni Han-yul ang tungkol sa ina ni Jeongwoo. Noong minsan nasabay silang nawalan ng malay dahil sa sobrang pag-aaral. Nakita niya kung gaano kalamig ang trato ng pamilya ni Jeongwoo sa kanya, kaya naman naawa siya kay Jeongwoo. Lubos na nalungkot si Jeongwoo dahil hindi siya pinapansin ng kanyang mga magulang. Inamin din niya na napakalungkot niya. Pagkatapos nito, pinag-usapan nila si Min Kyung-min, isang taong dating napakalapit kay Jeongwoo. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit hindi na siya nakikipagkaibigan kay Min Kyung-min ay hindi dahil kay Han-yul, kundi dahil naramdaman niya na si Min Kyung-min ay hindi mabuting tao. Kinabukasan, pumunta si Han-yul sa kanyang psychiatrist. Sinuri ng psychiatrist si Han-yul at nakita na bumubuti ang kanyang kalagayan, kaya't maaari niyang bawasan ang dosis ng gamot nito. Sa ospital, lihim na nag-date si Han-yul at Jeongwoo sa emergency staircase. Pagkatapos ng trabaho, niyaya nila ang isa't isa na uminom at mag-usap. Biglang tinanong ni Han-yul si Jeongwoo kung bakit niya naisip na si Min Kyung-min. Si Han-yul ay masamang tao. Sumagot si Jeongwoo na pinaghihinalaan niya na nilagyan ni Min Kyung-min ng gamot ang kanyang alak noong high school. Dahil dito, kinailangan siyang isugod sa ospital. Dahil hindi siya sigurado kung totoo ba ang nakita niya o guni-guni lang, hindi na niya ito sinundan. Biglang nahulog ang baso ni Han-yul at nabasag, hudyat ng isang masamang mangyayari. Nang araw ng sweldo, tinawagan ni Jeongwoo si Bin Da-eong para yayain itong uminom gamit ang kanyang unang sweldo. Tumanggi si Bin Da-eong dahil abala raw siya. Samantala, tinawagan naman ni Han-yul si Lee Hong-ran para yayain itong kumain, pero tumanggi rin si Hong-ran dahil may kailangan pa siyang basahing mga dokumento. Nang pinatay niya ang telepono, nasa bahay pala ni Jeongwoo si Hong-ran at lihim silang nagde-date. Ngunit hindi ito alam ni na Han-yul at Jeongwoo. Nag-withdraw si Jeongwoo ng pera at gusto niyang bigyan ang ina ni Han-yul. Habang kausap niya sa telepono si Han-yul, bigla siyang dinakip ng tiyuhin at kapatid nito. Gusto nilang isama si Jeongwoo sa isang lugar. Ang lugar na dinalhan sa kanya ng dalawa ay isang inuman. Sunod-sunod na tanong ang ibinato nila kay Jeongwoo kaya medyo kinabahan siya. Matapos niyang sagutin ang mga tanong tulad ng taas, timbang, trabaho ng mga magulang, at kung bayad na ang mga utang, nag-usap-usap at nag-inuman silang tatlo. Nang malasing sila, nagtawanan sila habang naglalakad pa uwi. Kinagabihan, natulog si Jeongwoo sa bahay ni na Han-yul. Nang magising siya kinabukasan, nagulat siya na nasa loob siya ng bahay ni na Han-yul. Pagdilat niya ng mata, nakita niya ang buong pamilya ni Han-yul na nakaupo at nag-aalmusal. Matapos mag-almusal, hinatid ni Han-yul si Jeongwoo sa trabaho. Habang nasa kotse, sinabi ni Jeongwoo ang totoong nangyari kagabi, na dinakip siya ng tiyuhin at kapatid ni Han-yul para uminom. Sabi niya, tuloy-tuloy ang pagbuhos nila ng alak kaya siya nalasing ng husto. Agad na pinaikot ni Han-yul ang kotse ng 180 degrees, kaya akala ni Jeongwoo ay babalik siya para sermonan ang kanyang tiyuhin at kapatid na nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanya. Ngunit, pinihit lang pala ni Han-yul ang kotse para dumaan sa shortcut. Pagdating sa trabaho, kinuha ni Han-yul ang kanyang in-order sa Shopee para ibigay kay Jeongwoo. Isang regalo ay isang libro tungkol sa kasaysayan ng operasyon na kasing kapal ng diksyonaryo. Ang isa pang regalo ay isang surgical cap na may napakabata-bata na disenyo. Kaya nang isuot niya ito, lahat sa operating room ay napatawa. Gayunpaman, dahil regalo ito mula sa kanyang kasintahan, masayang tinanggap ito ni Jeongwoo. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ni Jeongwoo na mayroon din siyang sorpresa para kay Han-yul at iyon ay isang camping trip. Alam niya na masyadong abala si Han-yul sa pag-aaral noong high school, kaya hindi niya naranasan ang mga camping trip. Pagkatapos nilang magkasundo, dinala ni Jeongwoo si Han-yul para mamili ng mga
mga gamit para sa camping trip. Pagkatapos mamili, nagkape silang dalawa. Biglang binanggit ni Hanyul ang tungkol sa paglalagay ni Min Kyung-min ng gamot sa inumin ni Jungwoo. Ngunit pinutol ni Jungwoo ang sinasabi ni Hanyul at sinabing gusto niyang kalimutan ang nakaraan dahil gusto niya ang kanyang buhay ngayon. Dumating na ang araw ng camping trip. Gumawa pa si Jungwoo ng gimbap para sa kanilang dalawa. Nagcamping sila sakay ng bus tulad noong high school. Pagkatapos, pumunta sila sa isang museo at kumuha ng litrato ng paglubog ng araw para maranasan ni Hanyul ang tunay na karanasan. Nagrenta pa si Jungwoo ng dalawang school uniform para magsuot silang dalawa. Sa huli, pumunta silang dalawa sa camping site para alalahanin ang nakaraan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din sina Lee Hong-ran at Bin Dae-yeong para sorpresahin si Hanyul. Nalaman na kagabi pa pala inanyayahan ni Jungwoo, sina Hong-ran at Dae-yeong dahil naisip niyang mas masaya ang camping kung may mga kaibigan. Pagkatapos, nagsimula silang apat na maghanda ng hapunan. Habang naghuhugas ng gulay, tinanong ni Hanyul si Hong-ran kung bakit lagi siyang nakadikit kay Bin Dae-yeong. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat na mukhang napakakomportable. Ikinuwento ni Bin Dae-yeong ang relasyon nila ni Jungwoo noon. Magkakasama sila at si Jungwoo ay laging nagbibigay ng inspirasyon at tumutulong kay Bin Dae-yeong sa pag-aaral. Sabay silang nagsikap hanggang sa pareho nilang natupad ang pangarap nilang maging doktor. Ngunit isang araw, kailangan ng head of department sa ospital na pinagtatrabahuhan nila ng isang taong pupunta sa Africa para sa isang volunteer medical mission. Si Bin Dae-yeong ang nagboluntaryo, ngunit sa paglabas niya, dahil hindi siya nakatingin, nahulog siya sa hagdan at nabali ang kanyang braso. Dahil dito, kinailangan ni Bin Dae-yeong na manatili sa bahay at si Jungwoo ang pumalit sa kanya sa Africa. Dahil sa dokumentaryo tungkol sa medical mission sa Africa. Sumikat si Jungwoo bilang isang sikat na doktor at mahal siya ng lahat. Inaliw ni Hong-ran si Dae-yeong na kung hindi raw ito nahulog at nabali ang braso, siya sana ang sikat na doktor. Nang marinig ito, agad na ipinagtanggol ni Hanyul ang kanyang kasintahan na sinasabing hindi naman sigurado na magiging sikat na doktor si Dae-yeong tulad ni Jungwoo kung siya ang pumunta sa ibang bansa. Kinampihan naman ni Hong-ran si Dae-yeong na mas gwapo raw ito. Hindi kinaya ni Hanyul at sinabing siguro ay nalasing na si Hong-ran sa 2 baso pa lang dahil mas gwapo naman talaga si Jungwoo. Nang makita ang tensyon, mabilis na namagitan si Dae-yeong at sinabing baka magkasabunutan na sila mamaya tulad nila ni Jungwoo noon. Aksidenteng naibunyag ni Dae-yeong na noong nag-away sila noon, nagkasabunutan sila. At parang bata silang nag-aaway. Matapos sabihin ang lahat ng nasa kanilang puso, naging mas maayos ang relasyon ng lahat. Naglakad ng magkasama sina Hong-ran at Hanyul. Sinabi ni Hong-ran kay Hanyul na humingi siya ng tulong sa isang medical journalist para ilantad ang ginawa ni Isi Min Kyung-min sa kanya. Ngunit sa ngayon, gusto na lang din ni Hanyul na kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa buhay dahil kontento na siya sa kanyang kasalukuyang buhay. Pinag-usapan din ni na Jungwoo at Bin Dae-yeong si Min Kyung-min. Minsan daw ay nakita ni Bin Dae-yeong na may dalang puting pulbo si Min Kyung-min na mukhang droga. Pinagsama nila ang mga piraso at naintindihan nila kung bakit laging may dalang gamot si Min Kyung-min para lagyan si Jungwoo ng gamot anumang oras na gusto niya. Kinabukasan, umuwi na ang lahat. Napansin ni Hanyul na tila may iniisip si Jungwoo mula pa kagabi kaya tinanong niya ito kung may problema ba. Ayaw ni Jungwoo na mag-alala si Hanyul, kaya umiling siya at sinabing wala. Pagkatapos nito, pumunta si Hanyul sa kanyang psychiatrist. Sa klinika ng psychiatrist, hindi sinasadyang nakita ni Hanyul ang litrato ng doktor kasama si Min Kyung-min. Nang magtanong pa siya, nalaman niyang dati palang volunteer si Min Kyung-min sa isang organisasyon, kung saan siya na ngayon ang direktor. Ang organisasyong ito ay nakipagtulungan sa isang organisasyon sa Macau. Nang marinig ang salitang Macau, naramdaman ni Hanyul na may mali dahil ang medical na insidente na kinasangkutan ni Jungwoo ay dahil din sa mga taong mula sa Macau na nagpabintang sa kanya. Dahil nakaramdam siya na may masama, humingi ng tulong si Hanyul kay Hong-ran para kumonekta sa isang medical reporter. Para magtanong tungkol sa ilang bagay na may kinalaman kay Min Kyung-min, partikular, tinanong niya kung anong yugto na ang bagong gamot ng Hasung Company. Sabi ng reporter, hindi siya sigurado, ngunit tila nagde-develop si Director Min ng isang malakas na pain reliever na 2 beses na mas epektibo kaysa sa normal. Nagtaka si Hanyul dito dahil napakababa ng approval rate ng mga gamot na ito. Inisip din ng reporter na may isang mamamahayag na nagpakalat ng maling impormasyon para sa Hasung Company para manipulahin ang presyo ng stock. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpatuloy si Hanyul sa pag-imbestiga tungkol sa Hasung Company. Nalaman niya na sa araw ng pagdinig ni Jungwoo, naroon din ang Vice President ng Hasung Corporation. Habang nag-imbestiga siya, biglang tinawag si Hanyul ng kanyang ina sa istasyon ng pulisya dahil naroon si Nambada para kilalanin ang mukha ng pinaghihinalaang sumusubaybay kay Jungwoo. Ngunit mukhang wala siyang nakilala. Ngunit nang dumating si Hanyul, nakilala niya ang taong matagal nang sumusubaybay kay Jungwoo, hindi ang anesthesiologist, kundi si Min Kyung-min. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Hanyul na tawagan si Min Kyung-min at makipagkita para mag-usap sa kotse. Sunod-sunod na tinanong ni Hanyul si Min Kyung-min tungkol sa paglalabas ng maling impormasyon tungkol sa bagong gamot para manipulahin ang presyo ng stock at ang kanyang pagkakadawit sa medikal na insidente na nagpabintang kay Jungwoo. Kinabahan si Min Kyung-min kaya nawala ang kanyang atensyon na nagdulot ng aksidente. Sa bahay, labis na nag-alala si Jungwoo dahil hindi niya matawagan si Hanyul. Bumalik sa nakaraan, noong si Jungwoo ay estudyante pa.
Ito ay nang kinuha ng ina ni Jeongwoo si Min Kyung-min para maging tutor niya. Noong una, dahil sa masungit na ugali ng ina ni Jeongwoo, naisip ni Min Kyung-min na siguro ay nahihirapan ang batang tuturuan niya sa bahay na iyon. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagiging inosente at masikap ni Jeongwoo sa pag-aaral ay taliwas sa kanyang naisip. Unti-unti, naging malapit silang magkapatid. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng aksidente ni Min Kyung-min at Hanyul, hindi matawagan ni Jeongwoo si Hanyul kaya't pumunta siya sa bahay ng ina nito para hanapin siya. Ngunit wala pa rin si Hanyul doon. Doon nila nalaman na nasa ospital si Hanyul at may butas sa kanyang puso, na lubhang mapanganib. Agad na nagmadali silang tatlo patungo sa ospital para malaman ang sitwasyon sa operating room. Si Hanyul ay sumasailalim sa operasyon ng maraming oras. Sa labas, naghihintay ang lahat ng magandang balita tungkol sa kanya. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon ni Hanyul. Sa ngayon, nagbabantay ang mga tao kay Hanyul at naghihintay na magising siya. Umuwi sina Jeongwoo at Nambada para kumuha ng mga gamit na dadalhin sa ospital para kay Hanyul. Sa kwarto, sinisisi ni Nambada ang sarili niya na isa siyang masamang kapatid dahil sa kanya, kinailangan ni Hanyul na magtrabaho ng mas mabuti at pasayahin ang kanilang ina. Ngunit ang alam lang niyang gawin ay humingi ng pera sa kanyang ate at bigyan ng problema ang kanyang ina. Nang makita ito, inaliw ni Jeongwoo si Nambada. Nangako si Nambada na paggising ng kanyang ate, mas magsisikap siyang magtrabaho at mas madalas na mag-volunteer. Pagkatapos noon, nagpunta si Jeongwoo sa ospital dahil may operasyon siya ngayon. Habang nag-ooperate, hindi siya makapag-concentrate dahil nag-aalala siya kay Hanyul. Matapos ang kanyang trabaho, agad siyang tumakbo sa ospital para kay Hanyul. Sa oras na ito, silang apat ay nagdarasal para gumaling si Hanyul. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jeongwoo sa ospital, binigyan siya ng kanyang high school teacher ng isang sulat na isinulat ni Hanyul para sa kanya noong high school. Hindi sinasadyang napulot ng guro ang sulat at iningatan ito hanggang ngayon. Sa sulat, may mga salita ng paghihikayat para maging matapang si Jeongwoo dahil magsisimula na rin siyang maging matapang. Nang mabasa ni Jeongwoo ang sulat na nais sanang ipadala ni Hanyul sa kanya noong high school, hindi niya napigilan ang kanyang luha sa sobrang pagkaantig. Sa pagbabalik tanaw, palaging magkasama sina Jeongwoo at Hanyul sa mga oras ng kahirapan. Sabay silang tumakbo, sabay na nasaktan, at sabay din na nangailangan ng aliw. Ang mensahe ni Hanyul mula sa nakaraan ay tila nagbigay ng aliw kay Jeongwoo hanggang ngayon. Biglang nakatanggap si Jeongwoo ng text message, nagising na si Hanyul. Hindi alam ni Jeongwoo kung paano eksaktong magmahal sa isang tao. Ngunit anuman ang mangyari, sigurado siya na higit pa si Hanyul sa isang kaibigan o kasintahan. Humingi ng paumanhin si Hanyul kay Jeongwoo dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Walang masyadong sinabi si Jeongwoo, niyakap lang niya si Hanyul at sinabi ang mahal kita. Naroon din ang buong pamilya. Naglaro pa sila ng Jack and Poy para malaman kung sino ang maiiwan para mag-alaga kay Hanyul. Niloko ni Jeongwoo ang laro at ginamit pa ang dahilan na dahil doktor siya, siya ang pinakaangkop para alagaan si Hanyul. Dahil sa nakakumbinsing mga salita ni Jeongwoo, nalungkot ang tatlong natira at umuwi na. Pagkatapos, dinala ni Jeongwoo si Hanyul sa labas para magpahangin. Alam ni Hanyul na marami siyang gustong itanong tungkol sa gabi ng aksidente. Ngunit hiniling niya kay Jeongwoo na maghintay hanggang sa maging ganap siyang matino para sagutin siya. Mabuti na lang at biglang dumating sina Bin Dae-yong at Lee Hong-ran na nagpawi ng tensyon. Noong gabing iyon, nanatili si Jeongwoo sa ospital kasama si Hanyul. Sa oras na ito, maraming tanong sa isip niya. Bakit kasama ni Hanyul si Min Kyung-min noong gabing iyon? Tinakot ba ni Min Kyung-min si Hanyul? Ngunit higit sa lahat, naawa si Jeongwoo nang maisip niya kung gaano katakot si Hanyul. Kinabukasan, binisita ng ina at kapatid ni Hanyul si Hanyul sa ospital. Habang naglalakad, nag-usap sila na baka magalit si Jeongwoo kay Hanyul dahil kasama nito ang ibang lalaki noong gabi ng aksidente, kaya sigurado na magsiselo si Jeongwoo. Inisip pa ni Nambada na baka sermona ni Jeongwoo si Hanyul kaya't balak niyang pumasok sa silid para protektahan ang kanyang kapatid. Ngunit pagdating sa harap ng pinto, nagulat si Nambada nang makita si Jeongwoo na romantiko at maingat na sinusubuan si Hanyul ng lugaw, kutsara-kutsara. Si Jeongwoo pa mismo ang naglagay ng straw para kay Hanyul dahil naisip niyang masyadong mapanganib ito para sa isang pasyente na kagagaling lang sa operasyon tulad ni Hanyul. Habang naglalambingan silang dalawa, biglang pumasok ang ina ni Hanyul ng tahimik kaya nagulat at nahiya si Jeongwoo. Sa katabing silid, humihina na ang vital signs ni Min Kyung-min, ang kanyang platelet count ay bumababa na nagiging sanhi ng paghina ng kanyang atay at kidney. Dahil sa sobrang pagkawala ng plasma sa operasyon, nagkaroon siya ng multiple organ damage. Hindi sigurado kung makakaligtas pa siya. Nabunyag na ang relasyon ni Hanyul at Jeongwoo. Nalaman na alam na pala ito ng lahat sa ospital, pero ngayon lang nila sinabi. Hinarap ni Jeongwoo si Bin Dae-yong at akmang pagsasabihan ito dahil inakala niya na si Bin Dae-yong ang nagbunyag ng sikreto. Ngunit hindi si Bin Dae-yong ang may kagagawa nito, kundi dahil madalas silang makitang magkasama sa hagdanan at nakita rin ng mga tao na sinermonan ni Hanyul si Jeongwoo dahil sinabi niya na kailangan nitong magpa-filler. Nagulat si Jeongwoo nang biglang lapitan siya ng anesthesiologist para kausapin.
Diretsahan sinabi ng anesthesiologist kay Jongwoo na nagtago siya ng 7 hidden cameras at hindi 6 lang tulad ng sinabi niya sa pulisya. Iminungkahi pa niya na ang ika-7 kamera ay nakakuha ng isang lihim na pangyayari. Nagtaka si Jongwoo kung bakit sa kanya ito sinasabi at hindi sa investigador. Sinabi ng anesthesiologist na iba ang reaksyon ni Jongwoo kumpara kay Min Kyung-min ang sabihin niya ang tungkol dito. Sabi ni Min Kyung-min, ano man ang nakuna ng kamera, hindi niya kasalanan. Dahil dito, si Jongwoo ay naghinala na may kinalaman si Min Kyung-min sa kanyang medikal na insidente. Habang nag-uusap sila, tinawag si Jongwoo sa istasyon ng pulisya. Doon, nalaman ni Jongwoo na si Min Kyung-min pala ang sumusubaybay sa kanya noon at hindi ang anesthesiologist. Nalaman din niya na alam din ni Hanyul na sinusubaybayan siya ni Min Kyung-min at marahil iyon ang dahilan kung bakit niya hinanap si Min Kyung-min para kausapin. Pinakinggan din ng pulisya si Jongwoo sa audio recording ng pag-uusap ni Hanyul at Min Kyung-min bago ang aksidente. Labis na nasaktan si Jongwoo nang marinig ito. Agad na nagmadali si Jongwoo sa ospital. Pinagalitan niya si Hanyul kung bakit niya ginawa ang isang mapanganib na bagay. Inisip pa niya na siya ang dahilan kung bakit nangyari ito kay Hanyul. Pagkatapos nito, galit na lumabas si Jongwoo. Hinanap siya ni Hanyul para humingi ng tawad dahil inilagay niya sa panganib ang sarili niya. Sinabi niyang hindi siya makapag-isip ng maayos noon. Ngunit kahit pa ibalik ang oras, gagawin pa rin niya ang ganoon. Dahil mahirap ang pinagdaanan ni Jongwoo sa paggaling at kakabalik pa lang niya sa pag-oopera. Ayaw niya itong makitang masaktan muli. Tinanong ni Hanyul si Jongwoo kung alam niya kung ano ang nasa isip niya noong nawalan siya ng malay. Ang iniisip niya ay palagi si Jongwoo at gusto niyang sabihin na mahal niya ito. Niyakap ni Jongwoo si Hanyul. Naiintindihan niya kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Hanyul para sa kanya. Sinabi ni Hanyul na noong nasa kotse sila. Matalino si Hanyul kaya narinig niya ang sinabi ni Min Kyung-min. Sinabi ni Min Kyung-min na walang ginawang masama sa kanya si Jongwoo, ngunit ang ina nito ay meron. Sa nakaraan, isang beses habang nagtuturo siya, humingi siya ng permiso na makipagkita sa kanyang ama dahil may mahalagang bagay. Ngunit dahil malapit na ang pagsusulit ni Jongwoo, hindi siya pinayagan ng ina ni Jongwoo. Pagkatapos nito, namatay ang ama ni Min Kyung-min dahil sa pag-inom ng maraming sleeping pills at car accident. Simula noon, lumaki ang galit ni Min Kyung-min sa pamilya ni Jongwoo. Gusto ni Min Kyung-min na maranasan din ng pamilya ni Jongwoo ang sakit na naramdaman niya, kaya't gumawa siya ng maraming bagay para saktan si Jongwoo. Pumunta si Jongwoo sa silid ni Min Kyung-min. Sinabi ni Min Kyung-min na kahit sinubukan niyang kumbinsihin ang Hasung Corporation na magbago ang isip dahil masyado na siyang malalim sa kanilang mga krimen. Naramdaman niya na wala na siyang magawa. Sa oras na ito, nagsisisi na talaga siya at humingi siya ng tawad kay Jongwoo. Galit na lumabas si Jongwoo. Gusto niyang patawarin si Min Kyung-min, ngunit hindi pa siya handa. Sa huli, hindi na nahintay pa ni Min Kyung-min ang pagpapatawad ni Jongwoo. Siya ay tuluyang umalis sa mundo. Pag-uwi ni Jongwoo, tiningnan niya ang sweet na regalo ni Min Kyung-min sa kanya at humagulgol siya. Marahil, sa loob-loob niya, mahal pa rin niya si Min Kyung-min. Kinabukasan, lumabas na sa lahat ng news channel ang katotohanan tungkol sa disease ni Hanyul noon. Paglabas niya sa ospital, pumunta si Hanyul sa ospital para makipagkita sa dating head of department. Inalok siya na bumalik sa ospital bilang isang tenured associate professor. Ito ay magbabalik ng dangal para kay Hanyul at sa ospital. Tuwang-tuwa si Lee Hong-ran para kay Hanyul dahil ang pangarap niya ay maging professor. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang nararamdaman ni Hanyul. Hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang gagawin. Pinikayat siya ni Hong-ran na huwag masyadong mag-isip dahil ang posisyon na iyon ay matagal nang dapat sa kanya. Inamin ni Hanyul kay Hong-ran na hindi niya alam kung magagawa ba niya ito ng maayos kung babalik siya. Sa oras na ito, nalilito si Jongwoo kaya humingi siya ng maagang pag-uwi kay Bindaeyeong ngayong hapon para makapag-isip-isip. Pagkatapos, pumunta siya sa kulungan para makipagkita sa nurse na binayaran sa kanyang medical na insidente. Tinanong niya ang nurse tungkol sa papel na ibinigay sa kanya ni Min Kyung-min. Nalaman na gusto pala ni Min Kyung-min na bawasan ng nurse ang dosis ng heparin dahil ayaw niyang may mamatay sa klinik ni Jongwoo. Nang marinig ito, tulala si Jongwoo habang naglalakad pa uwi. Lalo pang nagulo ang isip niya. Habang nag-iisip siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na sinasabihan siya na hindi niya maintindihan kung bakit nakikipagkaibigan siya sa isang tao tulad ni Min Kyung-min. Nagpa siya si Jongwoo na magtanong sa kanyang ina tungkol sa isang bagay. Bago ang kanyang pagsusulit, nagpaalam ba si Min Kyung-min na absent para makita ang kanyang ama? Tinanong ni Jongwoo ang kanyang ina kung alam ba nitong nagluluksa si Min Kyung-min para sa kanyang ama. Tahasang sumagot ang kanyang ina na pinili niyang itago ito kay Jongwoo para hindi ito malito bago ang kanyang pagsusulit. Sinabi pa ng kanyang ina na mabuti na lang at nakapasa si Jongwoo. Kundi kung bumagsak siya, hindi siya magiging mapayapa. Sinabi pa ng kanyang ina na gusto niya siyang bisitahin dahil matagal na silang hindi nagkikita. Ngunit sinabi niya na dahil lang sa may seminar ang kanyang ama sa Seoul, kaya sila bumalik sa Korea. Hindi na kayang makinig ni Jongwoo, kaya pinatay niya ang tawag. Sa oras na ito, iniisip ni Hanyul ang lahat ng nangyari. Nagtataka siya kung ano kaya ang mangyayari kung hindi sila nagkita ni Min Kyung-min noong gabing iyon. Habang nag-iisip siya, nakita niya si Jongwoo na maagang umuwi mula sa trabaho. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita, magkahawak kamay lang silang umuwi ng tahimik. Habang kumakain, pinag-usapan nilang pupunta sila sa Busan para bisitahin ang mga kamag-anak. Nang marinig ito, humingi si Jongwoo na sumama, na ikinagulat ng buong pamilya. Pumunta pa si Hanyul sa kwarto ni Jongwoo para kumpirmahin ito.
Sinabi ni Jeongwoo na ayaw niyang mag-isa sa weekend kaya gusto niyang sumama sa pamilya nito sa Busan. Kinabukasan, tumawag ang ama ni Jeongwoo para ipaalam na magkikita sila pagkatapos ng seminar. Ginamit ni Jeongwoo na dahilan na may operasyon siya kaya hindi siya makakapunta para makipagkita sa kanyang mga magulang. Narinig ito ni Hanyul na nasa likod niya. Alam niya na hindi maganda ang relasyon ni Jeongwoo sa kanyang mga magulang, ngunit hindi niya alam kung bakit ito nagsinungaling. Pagkatapos, bumiyahe na ang buong pamilya ni Hanyul at si Jeongwoo patungo sa Busan. 500 metro pa lang ang nalalakbay nila, binigyan na ng ina ni Hanyul si Jeongwoo ng mais at tinapay. Hindi pa rito natapos, inalok pa niya si Jeongwoo ng rice wine. Ayaw ni Jeongwoo na magtampo ang kanyang biyanang babae, kaya hindi siya tumanggi. Si Nambada naman ay hindi nakatingin sa daan. Natamaan ng isang lubak kaya natapon ang rice wine sa kanyang damit. Sa kabutihang palad, sinabi ni Nambada na nagdala siya ng damit pang ensayo sa trunk ng kotse na maaaring isuot ni Jeongwoo. Ngunit hindi inaasahan ni Jeongwoo na ang damit pang ensayo na sinasabi ni Nambada ay isang fencing outfit. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa pagbiyahe ang lahat patungong Busan. Pagkatapos kumain, sumunod naman ang music performance. Dahil sa tahimik ang loob ng kotse, kinuha ng tiyuhin ni Hanyul ang kanyang telepono at nagpatugtog ng musika. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng paggalaw, kasama pa ng masikip na espasyo sa kotse, hindi sinasadyang nauntog ang kamay ng tiyuhin ni Hanyul sa mukha ni Jeongwoo. Hindi pa rito natapos, nagkaroon ng aberya ang sasakyan, kaya kinailangan nilang huminto sa tabi ng kalsada para tumawag ng tulong. Talagang napakagulo ng biyahe ni Jeongwoo. Sa wakas, naayos na ang kotse, at ang pamilya ni Hanyul ay nakarating din sa Busan bago magdilim para bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Sa gabi, pumunta ang lahat sa Busan Market para maghapunan. Habang kumakain, nag-uusap at nagtatawanan sila ng masaya. Pagkatapos kumain, nag-usap si Jeongwoo at ang ina ni Hanyul. Nagulat si Jeongwoo dahil lang bisitahin ng pamilya ni Hanyul ang puntod ng Yumao. Hindi sila malungkot o nalulumbay. Sa halip, masaya silang lahat. Sinabi ng ina ni Hanyul na iyon ang paraan nila ng pag-alala sa Yumao. Hindi alam ni Jeongwoo kung gaano katagal bago niya magawa iyon. Siguro dahil hindi siya sapat na matapang. Alam ng ina ni Hanyul na iniisip pa rin ni Jeongwoo ang pagpanaw ni Min Kyung-min. Pinayuhan siya nitong kalimutan na ang taong iyon. Ito ay mahirap para sa kanya. Hindi niya makalimutan ang nakaraan kung gaano kabait si Min Kyung-min. Si Min Kyung-min lang ang dumalo sa kanyang graduation ceremony. Hindi kailanman naging prioridad si Jeongwoo sa kanyang mga magulang at ganoon din sa kanyang graduation. Nakalimutan nila at hindi sila dumating. Tanging si Min Kyung-min lang ang nakaalala. Binigyan pa niya si Jeongwoo ng sweet na ipinangako niya. Hindi alam ni Jeongwoo na ilang araw lang matapos mamatay ang ama ni Min Kyung-min ng araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman ni Min Kyung-min nang ibigay sa kanya ang ipinangakong sweet. Kahapon, hindi pa handa si Jeongwoo na patawarin si Min Kyung-min, ngunit ngayon, iba na. Hindi niya kayang magalit kay Min Kyung-min. Ngunit hindi niya rin maintindihan si Min Kyung-min. Ngayon, labis na nasasaktan si Jeongwoo. Hindi niya alam ang gagawin niya. Nang makita ang sakit na nararamdaman ni Jeongwoo, hindi na napigilan ng ina ni Hanyul ang kanyang luha. Sinabi niya na masyadong mabait si Jeongwoo sa mundo. Inaliw niya ito at sinabing kapag nagpapatawad ka sa ibang tao, hindi iyon para sa kanila kundi para sa sarili mo. Minsan, ang pagkamuhi sa isang tao ay nagdudulot ng matinding sakit, kalungkutan at pagdurusa. Pinayuhan niya si Jeongwoo na bigyan ang sarili ng oras at ang kalungkutan ay lilipas din ang oras ang magpapagaling sa sugat. Samantala, kausap ni Hanyul ang kanyang tiyuhin tungkol sa alok na bumalik sa dating ospital bilang associate professor. Sinabi ni Hanyul na gusto niya ang trabaho na ito dahil gusto niyang protektahan ang mga pasyente sa operating room habang wala silang malay. Palihim niya silang sinusuportahan, umaasang malalagpasan nila ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makita ng kanyang tiyuhin kung gaano kamahal ni Hanyul ang kanyang trabaho bilang anesthesiologist, hinikayat niya itong gawin ang gusto niya. Sa gabi, nanood sina Jeongwoo at Hanyul ng fireworks sa Han River. Binanggit din ni Hanyul ang narinig niya kaninang umaga tungkol sa pag-uusap ni Jeongwoo sa kanyang mga magulang. Alam niyang hindi pa handa si Jeongwoo na harapin ang kanyang mga magulang. Sumagot si Jeongwoo na mahirap para sa kanya na tanggapin na sinaktan ng labis ng kanyang mga magulang si Min Kyung-min. Tinanong ni Jeongwoo si Hanyul kung dapat ba niyang kamuhian ang kanyang mga magulang dahil itinulak nila si Min Kyung-min sa bingit ng. O kaya naman, galit siya kay Kim Min dahil sa hindi inaasahang ginawa nito. Pero kahit pagalit siya o naiintindihan niya, susundin pa rin ni Jeongwoo ang sinasabi ng puso niya. Nagpasya siyang hayaan na lang ang lahat at hayaan ang panahon ang magpagaling sa kanya. Sinabi rin ni Hanyul sa kanya na siya ay nominado para maging associate professor. Sobrang natuwa si Jeongwoo para kay Hanyul. Sana tanggapin niya ang alok na iyon at sobrang proud siya kay Hanyul. Kinaumagahan, nag-organisa si Jeongwoo ng isang farewell party para kay Hanyul at binati siya sa kanyang promosyon bilang associate professor. Sa kainan, napagkamalan si Jeongwoo na may karelasyon sa isang nurse sa cosmetic surgery clinic. Kitang-kita ang selos ni Hongran. Nang makita niya na mukhang malungkot si Hongran, dali-dali siyang nagpaliwanag, "Ikaw lang, Hongran." Kaya naman inilaan niya ang buong weekend para makasama si Hongran. Siya lang ang dahilan kaya gusto niyang umulan ng matagal para makasama siya sa payong. Habang nagtatapat kay Hongran, lumabas si Nurse Do at iniabot kay Jeongwoo ang cellphone niyang nakalimutan niya sa mesa. Hindi niya sinasadyang matapilok sa takip ng kanal, kaya't dumampi ang labi niya sa pisngi ni Jeongwoo. Kinabukasan, maagang naghanda si Hanyul dahil ito ang unang araw niya sa trabaho. Matapos ang maraming pagsubok at tagumpay, sa wakas ay bumalik na si Hanyul sa kanyang posisyon. Naghihintay
si Jeongwoo na bumalik si Hanyul para sabay silang magdiwang sa unang araw nito sa trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, may emergency case si Hanyul. Sa labas, sinabi ni Jeongwoo na ayos lang. Ngunit sa halip, ibinuhos niya ang kanyang galit sa Dolph. Matapos maglabas ng sama ng loob, siya ay napagod at bumalik sa kanyang silid upang humiga. Matapos mag-isip ng matagal, dahil hindi niya matiis ang pag-iwas kay Hanyul, nagpadala si Jeongwoo ng mensahe sa kanya. Habang naghihintay ng sagot mula kay Hanyul, nilinis ni Jeongwoo ang buong bahay. Ngunit naghintay siya hanggang 3 AA at hindi pa rin sumagot si Hanyul. Paggising niya kinabukasan, nakita ni Jeongwoo ang mga coffee candy na nakasabit sa pintuan, bilang paumanhin ni Hanyul dahil hindi siya makakasama kay Jeongwoo sa pag-inom ng kape dahil mayroon siyang meeting sa trabaho. Sa panahong ito, si Daeyeong ay labis na nalungkot dahil sa maling pag-aakala kay Hongran, kaya niyaya niya si Jeongwoo na uminom. Ipinagmalaki rin ni Jeongwoo na nakatanggap siya ng 2 bilyong won bilang kabayaran sa nakaraang medical incident. Namilog ang mga mata ni Daeyeong sa gulat nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, naisip ni Jeongwoo na bumili ng bahay para makasama si Hanyul. Nagbigay ng pagkakataon ang tadhana para magkasama pa sila ng matagal dahil magtatrabaho si Jeongwoo sa parehong ospital ni Hanyul para tulungan ang isang batang babae na may kapansanan sa pandinig. Habang pinag-aaralan ang medical records, hindi nakalimutan ni Jeongwoo at Hanyul na magbiruan. Biglang naging seryoso si Jeongwoo at inilabas ang kahon ng singsing na inihanda niya noon. Ngunit kinakabahan pa rin si Jeongwoo at hindi niya alam kung paano ito ibibigay kay Hanyul. Habang kumukuha si Hanyul ng mga dokumento, nagsasanay si Jeongwoo sa kanyang proposal speech. Ngunit dahil ito ang unang beses niyang mag-propose, kinabahan si Jeongwoo at namawis ang kanyang mga kamay, kaya nahulog ang singsing sa ilalim ng upuan. Pagbalik ni Hanyul, nakita niya si Jeongwoo na naghahanap ng kung ano. Tinangka niya itong tulungan, ngunit paano niya hahayaang madiskubre ng ganoon kadali ang sorpresa niyang proposal. Sinabi ni Jeongwoo na may nalaglag lang siyang 1 won na barya at pinabalik si Hanyul sa trabaho. Nang makita ni Hanyul na malungkot ang mukha ni Jeongwoo, kumuha siya ng walis para tulungan siyang hanapin ang barya. Sinubukan siyang pigilan ni Jeongwoo, ngunit nagpumilit pa rin si Hanyul na tumulong. Bilang resulta, natuklaw ni Hanyul ang pugad ng ipis na naging dahilan upang magtakbuhan ang mga ipis at takutin silang pareho. Kinabukasan, ipinagtapat ni Jeongwoo ang pangyayari sa kanyang matalik na kaibigan na si Daeyeong. Pinayuhan siya ni Daeyeong na masyado pang maaga para mag-propose, kaya't mas angkop ang pagbibigay ng bracelet sa yugtong ito. Dahil sa makatwirang sinabi ni Daeyeong, bumili si Jeongwoo ng bracelet ng gabing iyon. Pag-uwi niya, nakasalubong niya ang tiyuhin at kapatid ni Hanyul na kumakain ng hapunan. Sa panahong ito, bagong promote si Hanyul kaya't abala siya, kaya huwag na siyang biruin sa pagbibigay sa kanya ng ipis bilang regalo. Nagulat at medyo nahiya si Jeongwoo nang marinig niya ito. Paliwanag niya na balak niyang magbigay ng singsing ng araw na iyon, ngunit nahulog ito sa ilalim ng upuan kaya nangyari iyon. Pagkatapos marinig ito, sinabi ng tiyuhin ni Hanyul na punasan niya ang singsing at ibigay ito sa kanila at itatago nila ang lihim na ito para kay Jeongwoo. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon si Bada. Sinabi niya na wala pa si Hanyul na nakatanggap ng singsing noon at ito ang magiging una at huling singsing niya. Sa halip na bigyan si Hanyul ng marumi at nakadikit na singsing, sumang-ayon si Jeongwoo. Sinabi rin niya na bumili siya ng bagong bracelet, ngunit ang mga salita ni Bada ay tumama sa puso ni Jeongwoo na parang kidlat. Sinabi ni Bada na hindi gusto ni Hanyul ang mga bracelet dahil noong nagsisimula pa lang siyang maging doktor, binigyan siya ng kanyang ina ng isang gintong bracelet. Ngunit naramdaman niyang nakakabagot ito dahil kailangan niyang alisin ito tuwing papasok siya sa operating room. Nang marinig ito, nawalan si Jeongwoo ng ganang kumain. Nagmamadali siyang pumunta sa jewelry store para bumili ng kwintas. Ibinaba niya sa mesa ang kwintas, bracelet, at singsing. Nag-isip si Jeongwoo kung alin sa mga ito ang talagang magugustuhan ni Hanyul. Kinabukasan, pumunta si Hanyul para magpaalam kay Jeongwoo bago siya pumasok sa trabaho. Biglang lumitaw si Jeongwoo sa likod ni Hanyul at niyakap siya, na labis na ikinagulat niya. Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay para magkape. Humingi ng paumanhin si Hanyul kay Jeongwoo dahil sa hindi niya pagtupad sa kanilang pangako. Sinabi ni Jeongwoo na lubos niyang naunawaan si Hanyul. Biglang tinanong ni Jeongwoo kung gusto ni Hanyul na tingnan ang mga medikal na dokumento na nasa kabinet na bagong kumpil lang niya. Nang marinig ito, akmang bubuksan ni Hanyul ang kabinet para tingnan ang mga ito. Biglang naalala ni Jeongwoo na nasa loob din ng kabinet ang regalo niya para kay Hanyul, kaya hinila niya ito pabalik. Sasabihin na sana ni Jeongwoo kay Hanyul na may regalo siya para sa kanya, nang biglang dumating si Bada para manggulo. Nalaman ni Bada na nakatanggap si Jeongwoo ng kabayaran pagkatapos ng medical incident, kaya't sinubukan niyang makuha ang loob ni Jeongwoo para makahingi ng kaunting pera. Sa trabaho, nakasalubong ni Jeongwoo si Hongran. Labis siyang nahiya dahil sa nangyari noon. Naging tahimik sa elevator. Naramdaman ni Jeongwoo na may mali kaya tinanong niya si Jeongwoo. Nagpahiwatig si Daeyeong kay Jeongwoo na manahimik. Ngunit gusto talagang malaman ni Jeongwoo kung ano ang nangyari. Galit na bumaling si Daeyeong at sinabihan si Jeongwoo na umalis. Sa eksaktong sandali na ito, yumuko si Jeongwoo para itali ang kanyang sapatos. Inakala ni Hongran na sa kanya nakikipag-usap si Daeyeong. Ang dating maling pag-aakala ay hindi pa nalulutas at ngayon ay may
nagbago na naman. Habang nakikipag-usap kay Daeyeong, nakatanggap si Jeongwoo ng abiso na ang kanyang operasyon para sa batang may kapansanan sa pandinig ay labis na tinututukan ng media. Sa ospital, nalaman din ni Hanyul na gagamitin ng kanyang ospital ang imahe ni Jeongwoo sa paparating na operasyon para sa IFI ng ospital. Sinabi niya sa pamunuan ng ospital na hindi para sa promosyon ang operasyon na ito. Nasa ospital din ni Hanyul si Jeongwoo para makipag-usap sa media team tungkol sa bagay na ito. Nag-aalala si Hanyul na hindi tatanggi si Jeongwoo dahil baka maapektuhan ang kanyang trabaho sa ospital. Ngunit sinabi ni Jeongwoo kay Hanyul na huwag siyang mag-alala dahil ayusin niya ito ng maayos. Pagdating ng gabi, nag-aya si Jeongwoo at Hanyul na kumain. Nagpaalam si Hongran na sumama para mag-inom at maglabas ng sama ng loob. Nais ni Hongran na mag-share sa kanila tungkol kay Daeyeong. Ikinuwento ni Hongran ang tungkol sa araw na iyon. Nauna nang hinalikan ni Nurse Do si Daeyeong, kahit na aksidente lang iyon, ngunit hindi pa rin masayang tingnan. Tuwing 15 segundo, nag-toast sina Hongran at Hanyul habang nakatitig sa kanila si Jeongwoo na nalilito. Sinabi ni Hanyul kay Jeongwoo na huwag mag-alala dahil inom lang siya ng isang bote ng alak dahil maanghang ito. Ngunit ang ibig niyang sabihin ay isang bote bawat isa. Matapos uminom, silang dalawa ay labis na nalasing kaya't nagpunta sila sa parke. Humiga at nagsimulang magsalita ng mga bagay na labis na ikinalito ni Jeongwoo. Nang lasing na si Hongran, tinawagan niya si Daeyeong nang hindi niya namamalayan. Kinuha ni na Daeyeong at Jeongwoo ang kanilang mga kasintahan sa kanilang likuran at umuwi. Kahit nalasing, nag-away pa rin sila upang ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay. Inabot ng 30 minuto si Jeongwoo para maihatid si Hanyul sa bahay. Nahihiya ang nanay ni Hanyul kay Jeongwoo dahil sa kalasingan ng kanyang anak. Habang lasing, tinawagan ni Hanyul ang kanyang nanay at sinabing kailangan niyang mag-overnight duty at hindi makakauwi. Pagkatapos, nagbulong-bulungan siya kay Jeongwoo na nagsinungaling siya sa kanyang nanay at mananatili siya sa bahay ni Jeongwoo ngayong gabi. Nagulat ang nanay ni Hanyul. Nahiya si Jeongwoo sa sandaling iyon, ngunit mukhang supportive ang nanay ni Hanyul sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, nakaupo si Daeyeong kasama si Hongran para ipaliwanag ang lahat. Sinabi ni Hongran na sa tingin niya, ang pag-ibig ay parang pag-inom ng alak. Kapag umiinom ka, hindi ka nag-iisip at nag-i-enjoy ka lang sa pagkahilo. Ngunit kung patuloy na iinom ng ganoon, sa huli ay masisira lang ang lahat. Pagkatapos mag-divorce, sinabi niya sa sarili na hindi na siya iibig pa dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Ngunit dumating si Daeyeong para pasayahin siya, patawanin siya, at muli siyang pakiligin. Ngunit dahil nabigo na siya noon, medyo natatakot siya. Kinabukasan, nagising si Jeongwoo para pumasok sa trabaho nang makasalubong niya ang kanyang dating matalik na kaibigan na umalis sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap. Sinabi niya na lasing na tumawag si Hanyul sa kanya noong nakaraang gabi. Sinabi niya na dapat humingi siya ng paumanhin kay Jeongwoo. Kung hindi, bibigyan siya ni Hanyul ng leksyon. Nagulat si Jeongwoo nang marinig niya ito. Humingi siya ng paumanhin kay Jeongwoo dahil sa pagkawala niya ng lahat noong panahong iyon, kaya't hindi siya nakapag-isip ng tama. Sinabi niya na mabubuhay siya sa kahihiyan sa buong buhay niya. Iniaalok pa nga niyang luluhod siya kung gusto ni Jeongwoo. Tumawag ang ospital upang humingi ng paumanhin kay Jeongwoo sa paggamit sa kanya para sa IFI ng ospital. Sinabi ni Hanyul sa kanila na kung pipilitin pa si Jeongwoo, hindi na sila sasali sa operasyon. Naalala niya noong nakaraang gabi, sinabi ni Hanyul kay Jeongwoo na nalulungkot siya para sa kanya dahil sa kanilang pagsasama. Mas madalas na nasasaktan si Jeongwoo kaysa masaya. Nagdulot ng ingay ang media tungkol sa malaking halagang natanggap ni Jeongwoo. Ngunit hindi nila alam na ginastos na ni Jeongwoo ang lahat para bayaran ang mga naunang pinsala. Kaya't naramdaman ni Hanyul na hindi makatarungan ito para kay Jeongwoo. Dahil dito, sinabi ni Hanyul na kung mayroong sinumang manakit kay Jeongwoo, sisingilin niya ang taong iyon. Sisiguraduhin niyang humingi ang taong iyon ng paumanhin kay Jeongwoo ng buong buo. Ngunit sa isip ni Jeongwoo, nagkamali si Hanyul nang sabihin niyang mas madalas siyang malungkot kaysa masaya sa kanilang relasyon. Sa totoo lang, mas masaya siya mula nang pumasok si Hanyul sa buhay niya. Tinuruan siya ni Hanyul kung paano bawasan ang sakit at ang mga ginawa ni Hanyul ay nagpatibay sa paniniwala ni Jeongwoo sa kapangyarihan ng pagmamahal ng tao. Ngayon ang araw ng operasyon para sa batang babaeng may kapansanan sa pandinig. Pinagkatiwalaan si Jeongwoo bilang pangunahing siruhano. Sinuri niya ang kalagayan ng bata at pagkatapos ay nagsimulang mag-anesthesia si Hanyul. Pumasok si Jeongwoo upang simulan ang operasyon. Hindi sinasadyang napunit ng isang doktor ang pleura ng bata. Dahil nakadikit ang pleura at baga, naging mas mahirap ang operasyon. Sinabi ni Hanyul na nakasaad sa medical records na madalas umubo ang bata kamakailan, kaya't ito ang posibleng dahilan. Ngunit sa maayos at kalmadong pagtutulungan ni Jeongwoo at ng ibang mga doktor, matagumpay na natapos ang operasyon. Tila nalampasan na ni Jeongwoo ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ang operasyon ay parang isang bagong simula sa buhay ni Jeongwoo. Pagkatapos ng operasyon, nakipagkita si Jeongwoo sa dalawa niyang kaibigan na umalis sa kanya noong nagkakaproblema siya. Ngunit hindi niya sila sinisi. Tinanggap niya ang kanilang paghingi ng paumanhin at silang tatlo ay nag-usap-usap tungkol sa nakaraan. Inihayag ni Jeongwoo na si Hanyul ang kanyang kasintahan na ikinagulat ng dalawa niyang dating kaibigan. Hindi sila makapaniwala na ang dalawang dating magkaribal ay magkakatuluyan. Habang nag-uusap-usap, nabunyag na noon, may gusto pala ang isa sa dalawang kaibigan ni Jeongwoo kay Hanyul. Narinig ito ni Jeongwoo at biglang uminit ang ulo niya at tinawag niya itong sinungaling. Ikinuwento rin ng dalawang kaibigan kung gaano kaayaw ni Jeongwoo kay Hanyul noon. Nagsimulang tingnan ni Hanyul
Hanyul si Jeongwoo ng masama na labis na ikinatakot ni Jeongwoo. Pauwi, binalikan nila ang kanilang mga alaala noong high school. Nalaman ni Jeongwoo na nakipag-date pala si Hanyul sa isang kapitbahay noong first year college siya. Noon, hindi niya alam kung paano makipag-date o magmahal, kaya sinubukan niya. Ngunit tumagal lang ang relasyon nila ng 5 oras dahil noon, mas nakita niyang mas nakakatuwa ang pag-aaral. Tila nagsiselo si Jeongwoo, kaya tinanong niya kung ano ang espesyal sa lalaking iyon para tanggapin siya ni Hanyul. Ngunit simple lang ang dahilan, dahil sa isang malamig na araw, ibinigay ng lalaking iyon kay Hanyul ang kanyang jacket. Sa sandaling ito, nagme-message si Jeongwoo kay Hongran para ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ngunit kasabay nito, nagme-message din ang kanyang anak sa kanya. Sa isang mahiwagang paraan, na ipadala ni Daeyong ang mensaheng imahal kita, Hongran, sa kanyang anak nang hindi sinasadya. Dali-daling naisip ni Daeyong na i-onsend ang mensahe. Ngunit nabasa na ito ng kanyang anak. Nang makita niyang papauwi na ang kanyang anak, nagmamadaling tumakbo si Daeyong para magpaliwanag. Ngunit nagulat siya sa reaksyon ng kanyang anak. Alam ng kanyang anak na sinabi ni Hongran kay Daeyong na dagdagan ang kanyang allowance. Bumili sila ni Daeyong ng underwear at snacks para sa kanya. Iba si Hongran sa ibang mga babae, kaya't sa pagkakataong ito, hindi tututol ang kanyang anak kung magkakaroon ng panibagong relasyon ang kanyang ama. Pinayuhan ng kanyang anak si Daeyong na maging mas direkta sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman kaysa sa pagme-message. Sinabi niyang magsuot siya ng pinakamagandang damit at makipagkita kay Hongran at huwag siyang pupunta ng walang dalang bulaklak. Nang marinig ito, inimbitahan ni Daeyong si Hongran na magkita sila. Nagsuot siya ng magandang damit at may hawak siyang mga bulaklak habang tumatakbo patungo sa kanya. Sa huli, dahil sa pagmamadali niyang makarating sa kanya, natapilok siya sa isang halaman at diretsong hinalikan si Hongran sa labi. Ngunit tuwang-tuwa si Hongran. Nagmamadali siyang kinuha ang mga bulaklak ni Daeyong at tinanggap ang kanyang pagtatapat. Samantala, magkasama sina Jeongwoo at Hanyul na nagtatrabaho. Nagtataka si Hanyul kung bakit hindi pa lumilipat si Jeongwoo mula sa masikip na lugar na ito. Ang malinaw na dahilan ay ayaw niyang malayo kay Hanyul. Bukod pa rito, dahil sa abala si Hanyul kamakailan, manatili lang siya dito para mas marami siyang pagkakataon na makita si Hanyul. Dagdag pa rito, naging malapit na siya sa pamilya ni Hanyul, kaya gusto niyang manatili dito at mamuhay kasama sila. Nang marinig ni Hanyul na sinabi ito ni Jeongwoo, nagtanong siya kung gusto ni Jeongwoo na maging miyembro ng kanyang pamilya. Nang marinig ito, aksidenteng nahiwa ni Jeongwoo ang kanyang kamay habang maihawak na gunting. Nakita ito ni Hanyul at nagmamadaling binuksan ang kabinet para kumuha ng benda. Dahil dito, aksidenteng natuklasan niya ang mga regalo na sikretong inihanda ni Jeongwoo para sa kanya. Labis na nagulat si Hanyul. Nakonsensya siya dahil naghanda si Jeongwoo ng napakaraming regalo para sa kanya, ngunit wala siyang naihanda para sa kanya. Ngunit sinabi ni Jeongwoo na sa tuwing nalulungkot siya, pumupunta si Hanyul at niyayakap siya at iyon na ang pinakamalaking regalo para sa kanya. Inisip din ni Jeongwoo na ang sinabi ni Hanyul kanina ay isang proposal na lubos na nagpahanga sa kanya. Ngunit ang ibig sabihin ni Hanyul ay maging mas malapit sila ni Jeongwoo bilang magkasintahan tulad ng pamilya. Dahil dito, nadismaya si Jeongwoo at inakala niyang niloko siya ni Hanyul. Gayunpaman, nagpa siya siyang ibigay ang singsing kay Hanyul at nagpropose, umaasa na magiging kasintahan, kaibigan at asawa niya ito. Sinabi ni Jeongwoo kay Hanyul na sabihin sa kanyang ina na mayroon siyang duty sa gabi at magkakaroon sila ng isang romantikong gabi. Samantala, sina Daeyong at Hongran sa kanilang unang date ay nagbabad ng alak para inumin sa kanilang ika-negatibo 100 na anibersaryo. Lumipas ang ilang oras at natapos na ni Bada ang recipe ng noodles at ginawa ang kanyang unang bowls ng noodles para tikman ng kanyang pamilya. Labis na natuwa si Hanyul at napaiyak dahil sa wakas ay may nagawa na rin ang kanyang masayahing kapatid. Pag-uwi ni Jeongwoo galing sa trabaho, hindi niya alam na ito ang gawa ni Bada, kaya sinabi niya na medyo matabang at malambot ang noodles na yon. Pagtingala niya, nakita niya ang mga tingin ng lahat. Nang mapagtanto niya na nakapagsalita siya ng hindi maganda. Samantala, tuwang-tuwa si Bada matapos matanggap ang kanyang unang sweldo. Gusto pa nga niyang imbitahan si Hanyul sa isang barbecue na ikinagulat ni Hanyul at inakala niyang gusto ni Bada na kumain. Ngunit sinabi niya iyon para sumama si Hanyul at magbayad. Dahil ito ang unang beses niyang gumastos ng sarili niyang pera. Pinakuha pa ni Bada si Hanyul ng litrato niya habang nagbabayad. Inimbitahan ni Hanyul si Jeongwoo na kumain ng steak at tingnan ang Han River. Si Hanyul ang nag-book sa eleganteng restaurant na ito. Pagdating nila, sinabi ni Hanyul kay Jeongwoo na may mahalaga siyang sasabihin. Nang marinig ni Jeongwoo na may sasabihin si Hanyul, kasama pa ang romantikong paligid, inakala ni Jeongwoo na sasagutin na ni Hanyul ang kanyang proposal. Hindi na makakain si Jeongwoo at hiniling niyang sabihin na agad ni Hanyul. Ngunit ang nais sabihin ni Hanyul ay magbubukas ang kanyang ospital ng pediatric department sa susunod na taon. Kaya gusto ng kanilang department head na pumunta si Hanyul sa ibang bansa para mag-aral sa mga anesthesia departments ng ibang mga ospital. Nang marinig ito, nalito si Jeongwoo at tinanong si Hanyul kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito. Sinabi ni Hanyul na sa tingin niya ay kaakit-akit ang ideya at gusto rin niyang matuto ng mga bagong bagay sa ibang bansa. Ngunit naramdaman ni Hanyul na medyo nakokonsensya siya dahil nag-propose lang si Jeongwoo at pupunta siya sa ibang bansa sa loob ng 6 na buwan. Gusto ni Jeongwoo na sundin ni Hanyul ang kanyang puso. Ayaw niyang maging dahilan
dahilan para mag-alinlangan si Hanyul at lalong ayaw niyang hadlangan ang kanyang trabaho. Kahit na sinabi niya ito, makikita sa mga aksyon ni Jeongwoo na ayaw niyang malayo kay Hanyul. Pag-uwi niya, nag-isip si Hanyul kung talagang ayos lang ba si Jeongwoo. Samantala, si Jeongwoo ay nasa kanyang silid, nakatingin sa salamin at inilalabas ang lahat ng kanyang iniisip. Pagkatapos nito, nag-alaala siya sa kama, nalulungkot dahil malapit na siyang iwan ni Hanyul. Kinabukasan, pumasok si Jeongwoo sa trabaho ng walang kibo. Kahit na tinawag ni Daeyeong ang kanyang pangalan, hindi niya ito narinig. Biglang dumating ang isang customer para hanapin si Daeyeong at sisingilin siya dahil sa hindi pantay na mga mata niya. Ngunit ang totoong dahilan ay hindi talaga pantay ang mga mata niya noon, kaya kahit matagumpay ang operasyon, hindi pa rin pantay ang kanyang mga pilik mata. Ngunit hindi pinakinggan ng babae ang sinabi ni Daeyeong at sinabihan siyang ibalik ang bayad dahil nawalan siya ng trabaho dahil sa kanyang mga mata. Ipinapaliwanag na ni Daeyeong ang lahat, ngunit matigas pa rin ang ulo ng babae. Nang marinig niya na tinawag siyang matigas ang ulo ni Daeyeong at dahil may tama na rin siya, nagsimula siyang mag-eskandalo sa ospital. Nang marinig niya ang ingay, tumakbo si Hongran para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya na tinatakot ng babae si Daeyeong, kaya lumapit siya at sinipa ang basurahan at sa ganoong paraan ay natapos ang gulo. Pagbalik ni Daeyeong sa kanyang opisina, sinisisi niya ang sarili niya sa pagpapaalam kay Hongran na makita ang eksenang iyon. Noong isang gabi lang ay nagpropose siya at sinabing poprotektahan niya si Hongran, ngunit ngayon ay pinoprotektahan siya ni Hongran mula sa gulo. Hindi pa tapos ang kanyang malas, dumating si Nurse Do at nagsumite ng kanyang resignation letter. Inakala pa ni Daeyeong na sinasadya ito ni Nurse Do. Ang resignation ni Nurse Do ay dahil mayroon siyang boyfriend. Ngunit sa totoo lang, nag-resign si Nurse Do para mag-travel at nang kumain sila, nakita niya na mabagal ang pag-unlad ng relasyon ni Daeyeong at Hongran, kaya't sinadya niyang sabihin ang mga bagay na iyon para magselos si Hongran. Samantala, nag-iisip si Jeongwoo kung paano siya mamumuhay kapag umalis na si Hanyul. Hindi rin maayos si Daeyeong sa panahong ito. Nagreklamo ang mga pasyente, nakita ni Hongran ang eksena ng pag-aaway ng pasyente at nagsumite si Nurse Do ng resignation letter. Nag-usap-usap ang dalawang lalaking nagkaroon ng masamang araw. Ngunit masaya rin si Daeyeong para kay Nurse Do dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na mag-resign para matupad ang kanyang pangarap na mag-travel bago pa huli ang lahat. Dahil sa nangyari kay Nurse Do. Sa huli, naintindihan din ni Jeongwoo na lahat ay mayroong gustong gawin bago pa huli ang lahat. Alam niyang hindi siya dapat maging makasarili dahil sa personal na dahilan. Nagpa siya si Jeongwoo na makipagkita kay Hanyul para mag-usap. Tinanong ni Jeongwoo kung sinabi na niya sa kanyang amo na aalis na siya. Sinabi ni Hanyul na hindi pa dahil ayaw niyang iwan si Jeongwoo. Sumang-ayon si Jeongwoo na mamimiss niya si Hanyul, ngunit may mga bagay na kailangang gawin ngayon. Kaya, pumayag si Jeongwoo na pumunta si Hanyul sa SEA at tatawagan niya ito ng madalas at dadalawin siya sa SEA kapag may libreng oras siya. Pauwi, nagyakapan sila. Ngunit kinabukasan, pagdating ni Hanyul sa ospital, binawi ng pamunuan ang kanilang imbitasyon na magpunta siya sa ibang bansa dahil sa orihinal na plano. Ang orihinal na imbitasyon ay para sa ibang doktor sa ospital. Ngunit tinanggihan ito ng doktor na iyon, kaya napunta ito kay Hanyul. Ngunit sa ilang kadahilanan, umayag ang doktor na iyon na pumunta, kaya hindi na kailangan ni Hanyul na umalis. Medyo malungkot si Hanyul pag uwi niya at nakasalubong niya si Jeongwoo. Nag-aya silang dalawa na kumain ng maanghang na rice cake. Sa puntong ito, hindi pa alam ni Jeongwoo na hindi na kailangang umalis si Hanyul sa ibang bansa. Kaya, sinubukan pa rin niyang gumawa ng maraming bagay para kay Hanyul para hindi niya ito masyadong mamimiss kapag umalis na siya. Sinubukan niyang sabihin na hindi na siya aalis, ngunit patuloy na nagsasalita si Jeongwoo, kaya hindi siya nakapagsalita. Hindi pa roon nagtatapos. Dinala pa ni Jeongwoo si Hanyul sa isang arcade dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya siyang kaaya-aya. Pero nang sinabi ni Hanyul na hindi na siya aalis, sinabi ni Jeongwoo na huwag niyang hadlangan ang kanyang kinabukasan para sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa ospital para sa trabaho. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Hanyul na ipaliwanag ang buong sitwasyon. Dumating sa punto na pag-uwi ni Hanyul, nagdaos ang buong pamilya niya at si Jeongwoo ng isang lihim na salo-salo para ipagdiwang ang paparating na business trip ni Hanyul sa ibang bansa. Binigyan pa siya ng kanyang ina ng unan dahil nag-aalala siyang hindi siya makakatulog ng maayos sa ibang bansa. Lahat sila ay umiiyak, iniisip na aalis si Hanyul ng 6 na buwan. Biglang nakita ni Jeongwoo ang isang mensahe sa ospital ni Hanyul na nagsasabing kinansela ang kanyang business trip. Nag-aalala si Jeongwoo na madidismaya ang pamilya ni Hanyul kapag nalaman nila ang balitang ito. Iniba niya ang kanyang saloobin at nagmakaawa kay Hanyul na bumalik. Niyakap niya si Hanyul ng mahigpit upang hindi niya makita ang mensahe. Niyakap niya ito hanggang sa halos wala na siyang hangin. Inakala ng pamilya ni Hanyul na nababaliw na ang batang lalaki dahil malapit na siyang malayo sa kanyang kasintahan. Dahil sa inis sa mga cheesy na eksena, binuhusan ng tiyuhin ni Hanyul ang dalawa ng alak. Bumalik sila sa kanilang silid at tinanong ni Hanyul kung paano nalaman ni Jeongwoo ang tungkol dito. Sumagot si Jeongwoo na nabasa niya ang mensahe niya. Nagpapasalamat si Hanyul sa pagtulong niya na iligtas siya, ngunit sasabihin pa rin niya ang kwento sa kanyang pamilya. Ibinunyag na ni Hanyul ang lahat ng kanyang iniisip sa pamunuan ng ospital at tinalikuran ang bagay na ito upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Natuwa si Jeongwoo dahil sa mga positibong pagbabago ni Hanyul kumpara sa dating Hanyul na puro ibang tao lang ang iniisip. At ang mga bagay na gustong gawin ni Jeongwoo para kay Hanyul bago siya umalis sa business trip ay gagawin pa rin niya dahil nag-isip siya ng mabuti. Kinabukasan, nagluto si Jeongwoo para kay Hanyul.
Napakinabangan ang mga pinag-aralan niyang pagluluto. Lahat ng pagkain ay masarap at kaakit-akit. Ngayon, hindi na naramdaman ni Hanyul na walang saysay ang kanyang buhay dahil lang sa hindi niya nakamit ang kanyang mga layunin. Sa halip, naniniwala na siya ngayon na ang swerte at tagumpay ay darating sa kanya sa hinaharap. Matapos ang ilang panahon ng pagpapagaling sa depresyon at salamat sa masayang mga alaala, kasama si Jeong-woo, tuluyan na siyang gumaling. Natuwa si Hanyul nang marinig ito. Tumingin siya sa paligid ng mental health clinic sa huling pagkakataon. Ang mga pasyente sa mental hospital ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili noon. At natutunan din niya ang isang bagay, kung minsan, ang pakiramdam na gumagaling ka ay hindi dahil masaya ka sa lahat, kundi dahil mayroon ka ng lakas na tanggapin ang sakit at magpatuloy na tumitingin sa mas magagandang bagay. Naging mas mature din si Bada. Ginamit niya ang ilang buwan niyang sweldo para bilhan ang kanyang ina ng mamahaling bag, ngunit dahil nanghihinayang ang kanyang ina sa pera, kinuha lang niya ang isang maliit na pitaka. Pagkatapos, silang dalawa ay kumain ng ice cream. Nalaman din ni Bada na pinangalanan siya ng kanyang mga magulang. Hindi lang para tumugma sa pangalan ng kanyang kapatid, kundi ang kanyang pangalan ay nangangahulugang makulay na bahaghari sa dagat. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Bada dahil sa wakas ay nalutas na ang kanyang mga maling akala. Patuloy din siyang nag-post ng mga litrato niya sa social media. Kahit na hindi kasing galing ni Bada ang kanyang kapatid, ipinagmamalaki pa rin siya ng kanilang ina. Samantala, nakikipag-usap si Daeyeong kay Hongran. Sinabi niya na medyo nahihiya siya sa nangyari sa beauty clinic dahil kahit na nag-propose siya at sinabing poprotektahan niya siya pa ang nagligtas sa kanya mula sa gulo. Sinabi ni Hongran na ayos lang iyon. Sa isang relasyon, kailangan nilang maghalinhinan sa pagprotekta sa isa't isa. Alam din ni Hongran na nalungkot si Daeyeong sa pakikipaghiwalay niya kay Nurse Do at sa resignation nito. Alam din ni Daeyeong na oras na para mag-isa si Jeongwoo dahil nalampasan na niya ang kanyang mga problema sa pag-iisip. Alam niyang hindi magsasabi si Jeongwoo, kaya nauna na siyang magsalita para makaramdam si Jeongwoo na komportable na umalis. Ipinagmamalaki ni Hongran na mayroon siyang mabait na boyfriend na tulad ni Daeyeong. Akala niya, pagkatapos mag-isa ni Jeongwoo, bibili siya ng magandang kotse at malaking building para sa kanyang beauty clinic. Ngunit bumili lang siya ng maliit na motorsiklo at isang medyo luma at simpleng beauty clinic para magsimula. Bagaman hindi ito kasing laki ng dating ospital, mas masaya si Jeongwoo sa pagkakataong ito. Masaya rin si Hanyul para sa kanya dahil sa wakas ay nagsimula na rin siya ng panibagong simula. Samantala, si Bada ay nagsisimula na ring maging kilala sa kanyang mga cold noodle dish. Si Kong Taeseon, tiyuhin ni Hanyul, ay nakipagkita sa dating babaeng gusto niya at nagkabalikan sila. Masaya sina Daeyeong at Hongran kasama ang kanilang mga anak. Para naman kina Hanyul at Jeongwoo, binalikan nila ang kanilang nakaraan. Inakala nilang hindi na sila makakaahon sa kanilang kalungkutan, ngunit matapos nilang magtulungan at magtiyaga, nalampasan nila ang mga ito. Ngayon, pinahahalagahan na nila ang kanilang mga nakaraang pagsubok. Tinanggap ni Hanyul ang proposal ni Jeongwoo at sa halip na bagyo, liwanag ng araw na ang dumating sa kanila.